Si Guido Ragnesen ay miyembro ng partido ng mga bayani at ng Bahamut Knights. Hindi siya isa sa mga kasuklam-suklam na talunan tulad ng karaniwan naming ipinapakita sa inyo. Inalis nila siya sa grupo dahil tila, walang silbi ang kanyang divine blessing. Hindi nila alam na itinatago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang divine blessing ay tinatawag na guide. Ginagamit niya ang kanyang divine blessing para tumulong na gabayan ang partido ng mga bayani sa kanilang paglalakbay, upang talunin ang Demon Lord at protektahan ang mundo. Tila, walang mga mapa sa mundong ito, at kailangan nilang umasa sa lalaking ito upang tulungan silang mag-navigate sa kanilang mundo. Ang lahat ng miyembro ng partido ng mga bayani ay may kanya-kanyang mga divine blessing na nag-aambag sa pagtulong sa bayani na matupad ang kanyang misyon. Pero hindi natin sila makikita in action kasi lahat sila ay hindi ganon kaimportante sa kwento. Ang mga divine blessing ay ipinagkaloob sa pagsilang sa lahat ng tao sa mundo ng makapangyarihang Diyos, si Demois. Ang mga ulila mula sa mga slum ay maaaring pagkalooban ng pangkalahatang pagpapala, habang ang mga royal birth ay maaaring pagkalooban ng thief blessing. Ang mga pagpapalang ito ay nagbibigay sa kanila ng mga espesyal na kasanayan, at ang mga kasanayan ay maaaring i-level up sa pamamagitan ng pagpaslang sa isang tao na may pagpapala rin. Ang mundong ito ay karaniwang isang mundo ng PvP. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang mga bagay ng mas malala nang dumating ang pinakamalaking banta, ang Demon Lord. Sinalakay niya ang kontinente at karaniwang sinisira ng 4 na bansa ng sabay-sabay. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban dito. Nakaasa na lang sila sa bayani, isang babaeng mandirigma na nagngangalang Ruby, na humakbang at lumaban para sa kanyang bayan. Nakatayo siya na may hawak na espada habang pinapanood ang pagkasunog ng lungsod. Pero napaka-intense na tinitignan niya ito, di ba? Naniniwala si Guido na hindi sila pinabayaan ng mga Diyos nang ibigay nila kay Ruby ang divine blessing ng bayani. Sa kabila ng 4 na bansa na sinira ng Demon Lord, naniniwala siya sa kanya dahil ito ay kanyang nakababatang kapatid na babae. Pero hindi naman sila magkamukha, di ba niya naisip na baka ampun siya? Dahil sa kanyang hero blessing, laging walang kakayahang magpakita or makaramdam ng emosyon si Ruby. Isang mabagyong gabi, noong bata pa sila ni Guido, tinanong ni Guido kung natatakot ba siya. Itinanggi niya ito, at hiniling ni Guido na hawakan ang kanyang kamay dahil siya ay natatakot. Nang magkahawak kamay, inamin ni Guido na hindi siya natatakot, gusto lang niyang hawakan ang kamay niya. Literal na bata pa lang sinasanay niya na ang kanyang Riz skills, at mukhang ganito na rin ang ibang Gen Z ngayon. Tinanong ni Ruby kung bakit, at sinabi sa kanya ni Guido na kung minsan ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay ng walang dahilan. Hindi ito naintindihan ni Ruby, ngunit nais ni Guido na gawin ang higit pa sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Ngumiti si Ruby, sinabi sa kanya na mahal niya siya at hiniling na manatili siya sa tabi niya magpakailanman. Gayunpaman, hindi ito maipapangako ni Guido dahil gusto ng plot na iwasan niya ang rutang ito dahil ito ang masamang wakas. Nais niyang maging isang malakas na kabalyero upang makipagsapalaran siya kasama niya. Nadismaya si Ruby, ngunit sinabihan siya ni Guido na huwag mag-alala dahil nandyan siya sa tuwing kailangan siya nito. Tinanong ni Guido kung gusto niya ng regalo kapag bumisita siya, at sumagot si Ruby na gusto niya ng Diwata Pares Overload, na paborito niya. Sa kabila ng pagiging bata, napilitan si Ruby na gampanan ang kanyang tungkulin bilang bayani, at magmisyon upang iligtas ang ilang mga taong walang magawa na may divine blessing ng pagiging biktima. Ang isa sa kanila ay ang iligtas ang isang maliit na batang babae na nahuli ng isang level 10 owlbear, at dinala sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe. Alam niya na sa kabila ng pagiging bayani, siya ay masyadong mahina para manalo laban sa owlbear. Hindi man lang siya nagdala ng plate armor or mahabang espada, ano ba ang iniisip niya? Gayunpaman, nagpakita ang demonyo, pinilit si Ruby na makipaglaban na alam niyang maaaring maging huli na niya. Sinubukan niyang harapin ang owlbear, ngunit masyadong malakas ang halimaw, na nagbigay sa kanya ng isang critical pinsala, na pinalipad siya ng may matinding pinsala sa kanyang tiyan. Naghanda siyang umatake muli, at ginamit niya ang kanyang healing magic para mabilis na gumaling at makabalik sa laban. Ang nilalang ay naghagis ng isa pang pag-atake sa kanya, ngunit sa wakas ay naka-recover na siya, na nagpapahintulot sa kanya na makaiwas sa mga pag-atake nito. Tumakbo siya patungo sa owlbear, umakyat sa mukha nito, at mabilis na umatake, na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng napakalaking kritikal na pinsala laban sa nilalang na ito.
Galit na galit ang owlbear at muli siyang sinampal, pinabagsak siya sa lupa. Ang ibang babae ay tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit si Ruby ay kailangang manatili at tiisin ang sakit. Alam niya na kahit na makaligtas siya sa laban na ito, hindi ito magiging sapat. Mapipilitan siyang makipaglaban sa mas maraming demonyo sa isang walang katapusang cycle, hanggang sa kanyang huling hininga. Sa huli, alam niyang laruan lang siya ng bathala, na mapipilitang magduse para lang sa kapakanan ng iba. Pero ang mas masakit ay hindi siya pinapahalagahan ng mga taong iyon. Ang tawag lang nila sa kanya ay isang father hero character na hinding-hindi makakalampas sa episode 6. Gayunpaman, kapag nangangailangan, palagi silang nagmamakaawa para sa kanyang tulong at proteksyon. Pagod na siya sa buhay na ito, pero ayaw niyang sumuko dahil gusto niyang bumalik sa kanyang kapatid. Ito ay hindi makatwiran bagaman dahil siya ay 6 years old pa lang, bakit pagod na siyang mabuhay. Tatapusin na sana siya ng owlbear nang isigaw niya ang pangalan ni Guido na hinihiling na iligtas siya. At gaya ng lagi niyang ipinangako, nagpakita si Guido at pinutol sa kalahati ang owlbear. Mukhang si Guido talaga ang bayani sa lahat ng panahon na ito. Tumakbo ito patungo sa kanya at niyakap siya habang umiiyak, sinabi kay Ruby na sobrang hina niya na kailangan niyang tulungan pa siya, na nagpapaiyak sa kanya. Simula noon, ginugol ng dalawang magkapatid ang kanilang mga susunod na taon sa pagtupad ng mga misyon sa pangangaso ng demonyo hanggang sa makilala nila ang Demon Lord. Nagbuo sila ng isang partido kung saan ginagamit ni Guido ang kanyang divine blessing upang gabayan at tulungan sila sa labanan. Kasama nila sina Ariel ang Sage, Rhoda ang Crusader, at Damon ang martial artist. Hindi na kailangang tandaan ang kanilang mga pangalan, dahil sila rin ay mga extra karakter lamang. Bumisita sila sa isang bayan ng Lervia upang malaman ang higit patungkol sa hukbo ng orc na nakita sa malapit. Plano nilang harapin sila nang may mapansin silang lasing na lalaki na biglang lumapit sa isang babae sa isang bar. Inaanyayahan siya ng lalaki na uminom habang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, ngunit tumugon ang babae sa pamamagitan ng pagtaboy sa lalaki, na pumaslang ng isang hindi nakikitang daga sa ilalim niya. Iniinsulto siya ng lalaki habang naghahanda na ihagis ang kanyang mga bowl ang apoy, ngunit sinugod niya nito, sinabihan siyang tumakas, at buksan ang pinto kapag lumabas siya. Tumakas ang lalaki, at ginamit ng babae ang pagkakataong ito para maglakad papunta sa mesa ni Guido, at ipaliwanag na hindi kailangan ng kanilang lupain ang partido ng mga bayani sa ngayon dahil hindi pa ito hinihiling ng balangkas. Pagkatapos ay umalis siya sa bar, at inihayag ng dalawang lalaki na siya si Princess Rita, isang maharlika at pinakamalakas nilang adventurer. Pagkatapos ng unang pagtatagpo, nakilala ni Rita si Guido sa ibang gabi. Tinanong siya ni Rita kung ang partido ng mga bayani ay gumawa ng anumang pag-unlad sa kanilang misyon na hanapin ang hukbo ng orc, at sinabi ni Guido na hindi pa nila na-unlock ang side quest. Kinukutya niya siya dahil sa kawalan nito ng kaalaman, at sumagot si Guido na pagsisisihan niya ito sa huli dahil ipagkakanulo siya ng isa sa kanyang mga commander. Ipinagmamalaki ni Rita ang pagsisiyasat ng kanyang partido na mas umuunlad kaysa sa mga bayani, at sinasabing maibabahagi niya kung ano ang nakuha niya kapag dumapa siya at magmakaawa sa kanya. Gayunpaman, nagulat si Rita habang ginagawa ni Guido ang sinabi ng hindi nagpapakita ng anumang pride. Dahil dito, nakonsensya si Rita, na nagresulta sa pagtawa ni Guido. Nahihiya ngayon si Rita dahil hindi niya alam na may ganito palang uri ng lalaki. Mabait na humingi ng paumanhin si Guido at muling nagtanong, pinilit si Rita na ihayag na nakakita sila ng mga truck sa paligid ng isang kalapit na nayon. Naalala ni Guido na mayroong isang mountain cabin na ginagamit ng mga magtotroso sa lokasyon. Sumasang-ayon si Rita, ngunit ipinahayag na ang lahat ng pagtotroso ay kasalukuyang nangyayari sa ibang lugar. Gayunpaman, napagtanto ni Guido na may kakaiba. Ang bayan ay hindi nakakatanggap ng anumang kahoy sa mga nakaraang araw. Tinanong niya si Rita, nasaan ang kahoy? Ngunit hindi pa alam ni Rita dahil isa siyang prinsesa, paano niya malalaman? Hinala ni Guido na may maaaring gumagamit ng mahika. Pareho nilang napagpasyahan na maaaring ito ay isang organisadong grupo na humahawak sa nayon na bihag at pinapaslang ang lahat ng nakikita. Kung ganoon nga ang kaso, nangangahulugan ito na ang hukbo ng Demon Lord ang gumagawa nito. Bakit hahawakan ng hukbo ng Demon Lord ang isang nayon na bihag na walang iba kundi kahoy, hindi pa namin alam. Hiniling ni Guido kay Rita na makipagtulungan at labanan ito ng sama-sama, ngunit hindi inaakala ni Rita na makakatulong ang partido ng mga bayani.
Rita, Heroes Party ang pinag-uusapan dito at medyo walang sense ang kanyang akala. Ayaw niyang makipagtambol sa kanila dahil 2 beses na nilang natalo ang hukbo ng Demon Lord noon. Iniisip talaga ni Guido na kaya niya at ng kanyang partido na harapin ang hukbo ng Demon Lord. Talagang iniisip ni Guido na malakas siya dahil tila, hindi nawala ang anumang lupain ng lobby mula sa sinumang sumalakay sa kanila, dahil palagi silang nananalo sa kanilang mga laban ng simple at payapa. Pinaalalahanan siya ni Guido na nang salakayin sila ng mga goblins, humingi ng tulong ang kanilang mga ninuno sa Central. Alam nila na kailangan nila ng tulong at hindi hinahayaan ang pagmamataas. Tumanggi man lang itong isaalang-alang ni Rita dahil gusto niyang siya na mismo ang gumawa nito, para hindi na makahingi ng tulong ang kanyang ama sa bayani. Pinabayaan ito ni Guido, at inalok siya ng cookies na ginawa niya pagkatapos mapagod sa pagkain ng pinasem na pagkain. Noong una, nahihiya si Rita sa alok ngunit nauwi sa pagkain at nasasarapan sa cookies, dahil sa kanilang bayan ay wood chips lang ang kinakain niya. Pagkalipas ng mga araw, tinalakay ng partido ng mga bayani, si Rita, at ang hukbo ng hari na huminto na ang opens iba ng kaaway. Isa sa mga kabalyero ay nagpahayag na ang hukbo ng Demon Lord ay magpapatuloy sa kanilang pagsalakay sa lalong madaling panahon, kaya kailangan nilang gumawa ng isang bagay. Ang isa pang kabalyero ay natatakot na kung magpapatuloy ang digmaan, silang lahat ay malilipol dahil ubos na ang pagkain at tubig nila. Hindi ako magtitiwala sa isang lalaki na ganito ang itsura. Mukhang ipagkakanulo niya ang mga ito anumang oras sa labanan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rita na ang kanilang kaaway ay dapat ding nahaharap sa parehong mga problema. Natuklasan niya ang isang kuta sa bundok kung saan ang kalaban ay nag-iimbak ng pagkain, at sa tingin niya ay doon sila kailangang umatake. Matapos sumang-ayon ang lahat na ito ay isang kaila-hilakbot na ideya, dahil ang pagkubkob sa isang kuta ng kaaway na may pagkain at tubig ay masyadong mapanganib para sa isang hukbo, hindi nag-iisip si Rita, ngunit inilalatag niya pa rin ang plano. Habang ginagambala ng pangunahing puwersa ang kalaban, pangungunahan ni Rita ang isang partido ng mga adventurer upang salakayin ang kuta. Ang ilan sa mga kabalyero ay ayaw na makapasok ang prinsesa sa teritoryo ng kaaway, dahil bakit hahayaan ang isang taong walang karanasan tulad niya na manguna sa isang raidang party. Ngunit sinabi ni Rita ang plano ay walang palya. Plano ng master ni Rita na pamunuan ang Royal Guard na kumilos bilang isang decoy, habang ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Nais ding magbigay ng tulong ang partido ng bayani, kaya sinabi sa kanila ng master na babantayan nila ang kastilyo, na hindi ikinatuwa ni Guido. Ang kanyang hinala ay nakumpirma sa kalaunan dahil nabigo ang plano ni Rita matapos na ipagkanulo ng kanyang master. Pinalibutan niya siya ng isang malaking hukbo ng mga orc na hinihimok siyang tanungin ang dahilan ng kanyang pagkakanulo. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ito ni Rita sa pamamagitan ng kanyang mga kilos na ito ay isang impostor. Mukhang naglalaro sila ngayon ng Among Us. Pagkatapos ay ipinahayag ng impostor ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Shindan, isang demonyo na kumain ng kanyang master, kinuha ang kanyang mga alaala, at mukhang isang balisa na father character sa isang anime. Galit na sinugod siya ni Rita, ngunit sa kasamaang palad, sinaktan siya ng isa sa mga goblins. Alam ni Shindan na mahal siya ng mga taga-Lervia bilang kanilang bayani, kaya gusto niyang nakawin ang hitsura nito para madaling masakop ang bansa. Tinanong niya ito kung ano ang iniisip niya tungkol sa planong ito, ngunit hindi man lang masagot ni Rita ang tanong dahil pinipilit siyang ibagsak ng orc sa lupa. Biglang may inihagis na espada, na tumama kay Shindan sa kanyang katawan. Akala ni Shindan na makakawala siya sa pagiging father character. Nang tingnan nila kung saan nanggaling ang espada, nakita nila si Guido na agad namang inatake ang goblin na nakahawak kay Rita. Nagulat din si Rita sa pagdating ni Guido at tinanong siya kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Guido na naroon siya upang gumawa ng isang dramatikong entrance, at iligtas ang kanyang magiging partner sa hinaharap. Tumayo si Guido at sinabing hindi maganda ang kanyang plano, pero ngayong andito na siya, hindi na niya kailangang mag-alala dahil sa buong heaven and earth siya lang ang pinagpala. Mabilis na bumangon si Rita at naghanda upang harapin muli ang mga demonyo. Sa sandaling iyon, nagbago si Shindan, bumalik sa kanyang orihinal na anyo ng isang multi-armed demon. Kinailangan nilang i-buff ang kalaban na ito dahil alam niyang one-hit pa rin siya. Ipinaalam ni Guido kay Rita na malapit nang dumating si Ruby, kaya kailangan nilang pigilan ang demonyo hanggang doon.
Pumayag naman si Rita, pero inatake agad sila ni Shindan. Nagawa nilang makaiwas sa pag-atake, ngunit hindi nito napigilan si Shindan na tamaan sila, na pinabagsak si Rita habang sinubukang harangan ito ni Guido. Kaagad, nagpakita si Ruby at nilagyan ng blur ang mga bisig ng demonyo upang pigilan ang YouTube na alisin ang video na ito bago siya tinusok sa kanyang katawan, na malamang na ma-flag parent dahil sa mga dugo na lumalabas. Natigilan si Rita dito, na nakatayo sa pagkamangha, habang pinapanood ang bayani na madaling tinapos ang Demon Lord na di man lang nakapalag sa kanya. Nang lingunin ni Ruby ang mukha ni Rita, ay tinitigan lang siya ni Rita na may malamig na ekspresyon. Dahil sa pagkabalisa, napalingon si Rita para lamang makita ang mga bangkay ng kanyang hukbo, na nagpalalim sa kanyang takot at pagkabigla. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Guido ang silid ni Rita at binanggit na hindi siya dumadalo sa War Council para sa mga nakaraang pagpupulong. Ibinahagi ni Guido sa kanya na ang pag-atake ng kaaway ay patuloy pa rin. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang emosyonal na estado, at marahil ay maaari niyang gawin itong komportable ng kaunti. Sinabi niya sa kanya na ayos lang kung ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban dahil ang kanyang mga plano ay hindi rin naman ganoon kaganda, at ang kanyang mga tauhan ay karaniwang nasasawi para sa wala. Ngunit alam niya na gusto niyang ipaglaban ang kanyang mga tauhan. Kinumpirma ni Rita na gusto niyang lumaban, ngunit natatakot siyang mawalan ng mas maraming tauhan. Ngunit iyan talaga kung paano nangyayari ang digmaan. Ang kanyang master, ang Royal Guards, at ang lahat ng adventurer ay tinapos sa labanan, at ngayon ay ipapadala niya ang lahat ng kanilang mga tauhan sa kawalan dahil ayaw niyang humingi ng tulong sa Hero Party. Nakakatakot iyon, lalo na't kilala niya ang bawat isa sa kanila ng personal. Pero wala kaming pakialam sa kanila dahil hindi din naman sila ang pangunahing karakter. Nakaupo si Rita ngayon sa kanyang kama at umiiyak, at sinisisi ang sarili dahil wala na sa kanila ang nabubuhay pa. Naawa si Guido sa kanya, ngunit ito ay karaniwang kasalanan ni Rita sa hindi paghingi ng tulong sa partido ng bayani. Akala niya talaga kaya niyang gawin ang lahat. Sinabi ni Guido sa kanya na malalagpasan ng kanyang partido ang opensa ng kaaway sa pamamagitan ng Bewitching Woods. Ang linya ng opensa mula sa kaaway ay medyo mahigpit, ngunit mayroon siyang dating kasama, si Endrolet na nakatira sa malapit at maaaring magbigay ng tulong. Nais ni Rita na iwanan ang natitirang bahagi ng digmaan sa mga kamay ni Guido, ngunit kung dumating ang mga reinforcement, susubukan niyang lumaban muli. Hindi iyon gusto ni Guido, at gusto niyang manahimik siya at manatili sa silid upang makagawa siya ng isang bagay na mabuti ng minsanan, tulad ng pagpigil sa sarili niyang mga mamamayan na masawi ng walang pangangailangan dahil sa kanyang mga hindi epektibo na plano. Gusto ni Guido na panindagan niya ang parehong kalooban na ipagpatuloy ang pakikipaglaban, at samahan sila para humiling ng backup. Kung hindi siya tatayo at sasali muli sa laban, maaalala lamang ng kanyang mga tao ang araw na kinuha nila ang isang napakalaking pagkatalo at ang ilang mga tao na karaniwang napapaslang ng ilan sa kanilang mga pamilya. Kahit na matalo ang Demon Lord at ang kanyang partido, ang mga taga-Lervio ay mananatili pa rin ang alaala ng pagkawala na nakaukit sa kanilang mga puso, at lahat iyon ay dahil sa kawalang epektibo ni Rita. Hinikayat ni Guido si Rita, na sinasabi sa kanya na ang laban ay hindi ang bayani para manalo, ngunit dapat niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa mga tao ng Lervio. Si Rita ay nakinig ng mabuti at tumigil sa pag-iyak dahil alam niyang tama si Guido. Mabibigo lamang ang isang bansa kapag huminto ito sa pakikipaglaban, at ang tanging paraan upang maneg ay ang patuloy na lumaban at sa pangkalahatan ay hindi ilagay ang sarili sa mga frontline. Naiintindihan ni Rita na dapat siya ang mag-angkin ng tagumpay. Gayunpaman, ang kanilang pinakamalaking problema ay ang katotohanan na ang hukbo ng Demon Lord ay nakapaligid sa Lervio. Nagawa ni Guido na makaisip ng planong humingi ng tulong sa kalapit na Duchy of Sunland. Para magawa iyon, dapat silang makalagpas sa hukbo ng Demon Lord sa pamamagitan ng paglipat sa Bewitching Woods, isang kagubatan na hindi madadaanan kahit ng mga demonyo. Unang huminto sila sa isang nayon sa gilid ng kakahuyan, kung saan nakilala nila ang isang nakakabighaning elf na nagngangalang Endrole. Napansin ni Rita kung gaano kalapit sina Endrole at Guido, base sa kanilang closeness at tono ng pagsasalita. Ipinakilala ni Guido si Endrole bilang kanyang matalik na kaibigan kay Rita, at sinabi sa kanya na ang divine blessing ni Endrole ay ang Singer of the Trees na tumutulong sa kanya na makipag-usap sa mga halaman. Ipinaliwanag ni Endrole na ang kanyang divine blessing ay nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga halaman upang gabayan sila.
Ipinaliwanag ni Guido na si Enrolle ang susi sa kanilang plano, dahil hindi alam ng hukbo ng Demon Lord na mayroong isang elf sa party ng bayani. Humanga si Rita sa divine blessing ni Enrolle, ngunit tinanong pa rin niya si Guido kung gaano kalaki ang tiwala niya rito. Sinabi ni Guido na pinagkakatiwalaan niya siya, at nagsimulang magbigay ng mga tagubilin sa kanilang partido. Sinabihan niya sina Damon at Rhoda na manatili sa nayon upang protektahan ang mga tao, habang siya at ang iba ay nagpapatuloy sa kagubatan. Hindi nagtagal, umalis ang partido at pumasok sa kakahuyan, sa pangunguna ni Enrolle. Habang naglalakad sila, napansin ni Rita sina Guido at Enrolle na masayang nagkukwentuhan. Nakaramdam siya ng paninibugho at nais niyang bigyan siya ng pansin ni Guido, ngunit alam niyang hindi ito mangyayari pagkatapos niyang kunin ang pagkatalo sa Lervier. Pagkatapos ay napansin niya si Enrolle na nakahawak sa braso ni Guido at nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya, dahilan upang tumingin si Ruby sa kanya. Nahiya siya at ibinaba ang tingin. Tinanong siya ni Guido kung ayos lang ang lahat. Sinabi ni Rita sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya, at hindi niya ito kailangan. Naunawaan ito ni Guido at humingi ng tawad. Sa totoo lang, gusto niyang mag-alala ito sa kanya, ngunit hindi niya ito inamin dahil ayaw niyang magka-issue. Maya-maya, pinigilan sila ni Enroller. Nakikita nila ang mga Goblin Scout ng Demon Lord na naghihintay sa kanila na magpakita. Ang mga Goblin na ito ay tila nasa matataas na antas ang lakas. Nakita ni Guido ang mas maraming Scout na lumalapit at gumawa ng plano. Aabalahin niya ang kalaban habang sina Ruby at Rita ay lalampas sa mga linya, at kukuha ng mga reinforcements sa Sunland. Sumasalungat sina Rita at Ariel dahil masyadong delikado ito, kahit para kay Guido. Sinabihan sila ni Ruby na magtiwala sa kanyang kapatid dahil siya ang pangunahing tauhan, at hiniling kay Enrolle na sumama kay Guido. Nag-aalala si Rita na masasaktan si Guido at sinubukan niyang sabihin kay Ruby na hindi ito magandang ideya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Ruby na tumahimik, at manood na lang ng Batang Quiapo. Tiniyak ni Guido kay Rita na hindi siya magmumungkahi ng isang bagay na hindi niya kayang hawakan. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik sina Rita at Ruby matapos matagumpay na makuha ang mga Persian bilang kanilang mga reinforcement. Nagsimulang mag-alala si Rita na nabigo si Guido at may nangyari sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Ruby na tawagan ang kanyang pangalan at sinabihan siyang manatili. Nalilito si Rita, ngunit mayroon lamang siyang oras para panoorin si Ruby na umabant ng mag-isa at hatiin ang bawat kalaban. Ipinagdiriwang ng mga tropa mula sa Sunland ang kanilang unang tagumpay sa panalo, ngunit nagbago ang atensyon ng lahat nang marinig nila ang boses ni Guido. Nakita nila siya at dumating din si Enrolle, pagod ngunit hindi sugatan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Rita nang makita niyang gumana ang kanyang mga panalangin. Tatakbo na sana siya kay Guido pero tumakbo muna si Ruby sa kanya at niyakap siya. Humingi ng paumanhin si Ruby kay Guido sa pagpilit sa kanya na gawin ang trabahong ito, at nangako na hindi na niya ito uulitin. Nagulat si Rita nang makitang nagpakita ng pagmamahal si Ruby sa kabila ng walang ekspresyon nitong mukha. Pagkatapos ng labanan, inanyayahan si Rita na sumali sa partido ng bayani, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang tumulong sa muling pagtatayo ng Lervier. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit siya tumanggi ay dahil ayaw niyang pumagitna kina Ruby at Guido. Kumaway siya sa kanila nang umalis sila upang ipagpatuloy ang kanilang maraming pakikipagsapalaran. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang buwan, humiling si Ariel ng pribadong pag-uusap kay Guido. Inihagis ni Ariel sa kanya ang isang tansong espada at inactivate ang isang magic shield sa kanyang harapan, na hinihiling kay Guido na hampasin siya ng espada. Nang hampasin ni Guido ang kalasag, tumalbog ang espada. Napangiti si Ariel at ipinaliwanag na maraming paraan, pisikal at mahiwagang paraan, para mabutas ang shield, ngunit hindi ito magawa ni Guido. Sumagot si Guido na magagawa niya sana kung gagamitin niya ang kanyang espada, ang Thunder Waker. Gayunpaman, iniisip ni Ariel na masyadong umaasa si Guido sa kapangyarihan ng kanyang espada. Sinabi ni Ariel na kayang gampanan ng isang tunay na kasamahan ang kanyang tungkulin. Hindi ito naiintindihan ni Guido, at ipinaliwanag ni Ariel na hindi magampanan ni Guido ang kanyang tungkulin sa kamakailang pakikipaglaban sa isang kaaway. Binanggit pa niya na kailangan siyang protektahan ni Ruby, na naging dahilan upang makakuha ng kalamangan ang kaaway. Pagkatapos ay tinawag ni Ariel si Guido na isang pananagutan sa partido at isang pabigat lamang kay Ruby.
Nakalimutan ni Ariel na si Guido talaga ang bida dito at hindi si Ruby. Hindi natuwa si Guido na marinig ito ngunit naniniwala ito sa kanyang sinabi. Bilang gabay, siya ay may parehong lakas bilang isang veteranong kabalyero, at ang kanyang trabaho ay gabayan at protektahan ang bayani sa unang bahagi ng kanilang paglalakbay. Gayunpaman, inaangkin ni Ariel na natupad na ni Guido ang kanyang gawain. Nangangatuwiran si Ariel na ang lahat sa kanilang partido ay umabot na sa isang mas mataas na antas kaysa kay Guido, at wala siyang magagawang mas mahusay kaysa sa kanila. Heartbroken, sinabi ni Guido na nagsisikap siya hanggat kaya niya, ngunit para kay Ariel, ang pagsisikap sa kanyang makakaya ay hindi isang dahilan upang maging isang pabigat. Makasarili kay Guido na humingi ng kapatawaran para sa kanyang kawalan ng kakayahan dahil lamang sa nagsusumikap siya. Naniniwala si Ariel na hindi magagawang iwanan ni Ruby ang isang kasamahan, or hilingin kay Guido na umalis sa partido kaya gusto niyang umalis si Guido sa kanyang sarili upang hindi na maging pabigat sa kanyang kapatid. Alam ni Guido na hindi na siya makakabalik pagkatapos ma-label na isang pabigat. Kaya naman, hiniling niya kay Ariel na sabihin sa iba na umalis siya para mag-scout sa hukbo ng Demon Lord at hindi na babalik. Pumayag si Ariel, at naghanda si Guido na umalis. Gayunpaman, sinabi ni Ariel sa kanya na huminto at ibalik ang lahat ng kagamitan ni Guido dahil binayaran ito ng partido, hindi siya, na tinanggalan siya ng lahat ng kaugnayan sa partido ng bayani. Literal na tinawag ni Ariel si Guido na pabigat, at sinabihan siyang ibalik ang lahat. Hindi na talaga nakaimik si Guido sa kanyang mga sinabi. Makalipas ang ilang araw, ipinagpatuloy ng partido ng bayani ang kanilang paglalakbay sa disyerto nang magpasya si Ariel na ipakilala si Tese, ang kanilang bagong miyembro at ang kapalit ni Guido. Siya ay may divine blessing ng isang assassin at isang nangungunang talento sa Assassin's Guild. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na mas magiging kapaki-pakinabang ito kaysa kay Guido. Nagpapasalamat si Tese sa koponan sa pagtanggap sa kanya at ipinakilala ang kanyang kapareha, isang gagamba na nagngangalang Jupiter. Tumayo si Damon at nagpakilala, gayon din si Rhoda. Pareho nilang sinasabi ang kanilang mga divine blessing. Sa sandaling iyon, lumabas si Ruby sa kanyang tent at nagpakilala. Sinabi ni Ruby kay Tese na kahit nakinuha siya ni Ariel, siya pa ring ang boss. Tinanggap iyon ni Tese, kaya sinabi sa kanya ni Ruby na pupunta sila sa isang misyon upang mangkuha ng sandata na iniwan ng dating Demon Lord. Gayunpaman, napupunta ang party sa parehong lugar pagkatapos maghanap ng ilang araw, at tila dahil sa kagagawan ito ni Ariel. Nakangiti talaga si Ariel na para bang maganda ang ginagawa nila. Biglang sumigaw si Damon, sinabi kay Ariel na nasusuka siya sa sitwasyon at nagsasayang ng oras. Sa tingin niya, lahat ng taong nakipag-ugnayan kay Ariel ay walang silbi dahil wala pa rin silang lead, at mapipilitang bumalik para makakuha ng mas maraming supply. Ipinaliwanag ni Ariel na ang sandata ay hindi magiging madaling mahanap. Ito ay sandata ng Demon Lord kung tutuusin. Ginawa rin niya ang lahat para makipag-ayos sa mga naninirahan sa disyerto ngunit walang resulta. Sinabi ni Damon na hindi sila nahaharap sa sitwasyong ito noong nasa paligid pa si Guido. Na-offend si Ariel, na binanggit na siya ang sage habang si Guido ay isang random na lalaki na may pinakamahuhusay na koneksyon sa mundo, na may parehong praktikal at kasanayan sa komunikasyon. Sinabi ni Ariel na hindi naman talaga kailangan si Guido. Gayunpaman, walang pakialam si Damon tungkol doon. Nagpasya siyang hanapin si Guido at anyayahan siyang bumalik sa kanilang partido. Hindi pumayag si Ariel at pilit na pinipigilan si Damon. Huminto si Damon at ibinunyag na sumali lamang siya sa partido dahil ito ang tila pinakadirektang landas upang talunin ang Demon Lord. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkaalis ni Guido. Kung hindi babalik si Guido, aalis din si Damon sa partido. Sinabi ni Damon kay Ariel na ang pagpapalayag kay Guido ay isang malaking pagkakamali. Sinubukan ni Ariel na ipaliwanag na umalis si Guido ng mag-isa, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Ruby at inutusan si Damon na hanapin at ibalik si Guido, na ikinagulat ni Ariel. Hindi ito gusto ni Ariel, ngunit hindi niya kayang labanan ang bayani. Tinanong ni Rhoda si Damon kung ano ang kanyang gagawin, at sinabi sa kanya ni Damon na mayroon lamang siyang isang pagpipilian, ang hanapin si Guido, ngunit iniisip niya na maaaring pinaslang siya ni Ariel dahil siya ay nasa daan. Tinanong ni Rhoda kung dahil ba ito sa sinabi ni Endroller. Naalala ni Damon ang sandali na sinabi ni Ariel sa lahat na umalis si Guido sa partido.
Siyempre, hindi makapaniwala si Endrole sa kwento at sinuntok si Ariel sa paniniwalang siya ang pumaslang kay Guido. Binanggit ni Rhoda kung paano nawasak si Endroller. Napaluha siya dahil naniniwala siya kay Guido at nakilala niya ang mga kakayahan nito, hindi tulad ni Ariel. Naniniwala rin si Rhoda na si Guido ay hindi gaanong mahina gaya ng iniisip ni Ariel, at karaniwang kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangunahing kasanayan. Inihayag din ni Damon na iginagalang niya ang mga taktika ni Guido dahil madaming beses siya nitong tinulungan. Gayunpaman, binanggit ni Rhoda na palagi niyang pinapuna si Guido sa tuwing nagkakamali siya sa labanan. Ngunit sinabi ni Damon na ang mga pagkakamali ay dapat sabihin upang maitama. Sa kabila nito, hindi niya naisip na si Guido ay isang pabigat sa partido. Wala sa kanila ang nag-isip nito, maliban kay Ariel. Naisip ni Rhoda na dapat ay hinanap na nila si Guido ng mas maaga dahil marami itong maitutulong sa kanila. Bukod pa rito, maaaring isang bihasang salamangkero si Ariel, ngunit hindi siya magkakaroon ng pagkakataong pumaslang ng isang taong kilala nila tulad ni Guido. Sa loob ng tent, nakaupo si Ruby sa tabi ng lampara, kinakausap ang sarili. Ikinuwento niya kung paanong hindi na niya kailangang matulog dahil sa kanyang divine blessing, ngunit ang mga gabi ay mahaba at nakakainip na wala ang kanyang kapatid. At ngayon siya ay karaniwang isang balisa na wala si Guido. Naalala niya ang araw na pumunta si Ariel sa kanya at sinabi sa kanya na umalis na si Guido. Tinanong siya ni Ruby kung bakit magsasabi ng una sa kanya si Guido sa halip na sa kanya. Sumagot si Ariel na may pride si Guido at ayaw niyang magmukhang masama sa kanya. Tumingin si Ruby sa ibaba, at lumapit si Ariel at sinabi sa kanya na naiintindihan niya na hindi siya mapalagay nang wala ang kanyang kapatid. Sa bagay, bata pa lang siya nang matanggap niya ang kanyang hero blessing. Bagamat saglit lang siyang nakasama ni Ariel, nandyan siya para sa kanya. Gayunpaman, agad na nalaman ni Ruby na may ginawa si Ariel kay Guido at sinuntok siya sa bituka, na pinalipad siya sa dingding. Kumusta ang buhay-buhay ni Ariel pagkatapos nito? Kahit na ang mga blur ay hindi sapat upang ipakita sa inyo kung gaano kalaki ang pinsalang natanggap ng kontrabida na ito. Gustong sumugod ni Ruby palabas para hanapin ang kanyang kapatid, ngunit tumigil siya. Pumunta siya kay Ariel, humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa, at pinagaling ito, na ikinatakot ni Ariel. Alam ni Ariel na maaari niya lang siyang pahirapan at pagalingin ng paulit-ulit. Alam ni Ruby na ang kanyang paglalakbay ay dapat magpatuloy bilang bayani, ngunit pakiramdam niya ay walang laman ang kanyang puso dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, naghanda ang partido ng bayani upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gumagawa pa rin ng mga komento si Ariel tungkol sa pagiging perpekto ng partido sa paraang ito ngayon. Hindi siya naniniwala na kailangan si Guido or si Damon, at gusto niyang patunayan sa mga natitirang miyembro na kaya nilang gawin ito ng mag-isa. Nagpasya silang mag-resupply kaagad, bago nila ipagpatuloy ang paghahanap sa sandata ng Demon Lord. Sa kanilang break, nilapitan ni Ruby si Tessa, na curious na nagtanong sa kanya kung bakit hindi natutulog si Ruby. Ipinaliwanag ni Ruby na hindi niya kailangang matulog or kumain dahil ang kanyang divine blessing ay nagbibigay sa kanya ng auto-sleep at auto-eat buff. Sa madaling salita, ang tanging trabaho niya ay tuparin ang tungkulin ng pagiging bayani. Nangangahulugan ito na karamihan sa mga bagay ng tao ay pinaghihigpitan sa kanya, tulad ng pakiramdam ng mga emosyon or temperatura, na nagpapaliwanag kung bakit siya ay palaging walang ekspresyon. Nagsisimula ang isang sandstorm, at habang sinusubukan ni Tessa na takpan ang sarili, si Ruby ay nakatayo, hindi naapektuhan. Ang pagiging bayani ay nagbibigay din sa kanya ng 100% na proteksyon sa mata, at katawan mula sa literal na anumang bagay. Si Ruby ay literal na nasa perpetual hero mode. Sinabi niya na dahil siya ang bayani, hindi siya makakaalis para hanapin ang kanyang kapatid, dahil hindi iyon bahagi ng kanyang tungkulin. Pagkatapos magpahinga, ang partido ay umalis at dumating sa isang underground na lugar kung saan nakatagpo sila ng isang dambuhalang demonyo na may hawak na espada. Pinaalis ni Ruby si Tessa para hanapin mag-isa ang sandata ng dating Demon Lord, habang siya at ang iba ay lumalaban. Sinusugod niya ang demonyo at nagawa niyang atakihin ang mukha ng demonyo, ngunit hindi iyon sapat para matalo ito. Sinubukan din ni Rhoda na atakihin ang demonyo, ngunit hineranggan siya nito. Nang sinubukan ni Ariel na gumamit ng mahika, agad na ibinaba ng demonyo ang espada nito sa kanya upang hampasin siya. Nanlamig siya sa takot, pinilit si Ruby na harangin ang pag-atake.
Habang patuloy na hinahanap ni Tessa ang espada, nagsisikap sina Ruby at Rhoda na labanan ang demonyong halimaw ng mag-isa. Naiwan si Ariel na nakatayo sa likuran, naninigas pa rin sa takot. Alam ni Ariel na wala siyang silbi pagkatapos na umalis sa party ang dalawa sa kanilang mga frontline tank. Sinabi sa kanya ni Ruby na kung si Guido ay nasa paligid, titiyakin niyang hindi siya magmukhang isang maliit na babae. Siya at si Rhoda ay hindi itinalagang gawin iyon, dahil ang kanilang focus ay sa laban. Dapat siyang mag-ingat at subukang protektahan ang kanyang sarili, at sumasang-ayon si Ariel sa isang paghingi ng tawad. Iniisip niya kung gaano kay Toto ang mga sinabi ni Ruby. Kung si Guido ay nasa paligid, mas madaling mag-spells, ngunit hindi niya sinisisi ang kanyang sarili sa kinalabasan na ito. Iniisip talaga ni Ariel na siya ang biktima dahil sa tingin niya, kasalanan ni Damon at Enrollo kung bakit naging ganito ang sitwasyon niya. Bumalik si Tesse pagkatapos makahanap ng isang bagay, at dinala ang partido sa isang airship na agad nilang sinakyan upang makaalis sa lugar. Pinapilot nito ang airship at tinanong si Ruby kung mayroong anumang lugar na gusto niyang puntahan. Sumagot si Ruby na mayroon, ngunit hindi siya makakapunta doon dahil siya ang bayani at dapat ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa kabila ng hindi nararamdamang emosyon, alam ni Ruby na ang kanyang divine blessing ay isang sumpa dahil hindi niya ma-enjoy kahit ang maliliit na bagay. Gayunpaman, habang humihinto para muling mag-supply, pinapanood ni Ariel ang paglipad ng airship. Pinaghihinalaan niya na may nagnakaw nito, ngunit ibinunyag ni Rhoda na tinalikuran sila ni Ruby at Tessa. Nagbago ang isip ni Ruby tungkol sa kanyang paglalakbay at umalis nang walang babala. Nagulat si Ariel sa revelasyon na ito. Paano ang dalawang babae ay makakalipad ng airship kung wala ang kanyang magic? Iniisip talaga ni Ariel na siya talaga ang dapat asahan nila, ngunit siya ay isang mahinang lalaki na nakipaglaban sa demonyong kambing kanina. Sa totoo lang, alam niya na kaya ng bayani na mag-isa. Bumalik si Rhoda sa loob at nakakita ng pulang kristal na badge. Hindi niya maintindihan kung bakit ito iniwan ni Ruby dahil ito ang patunay na siya ang bayani. Sa airship, masaya si Tessa na maglakbay sa ibang lugar kasama ang bayani. Bukod sa kanyang tungkulin, nag-e-enjoy siyang maging kaibigan si Ruby at ay pilot siya sa kung saan niya gustong pumunta. Samantala, nalaman natin na si Guido ay nakatira sa Zultan. Alam niya na maaaring nakikipaglaban siya sa Demon Lord kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, or nagtatanggol sa kabisera bilang pangalawa sa command ng Bahamut Knights. Maaari rin siyang tumanggap ng isang maliit na domain at mamuhay bilang isang maharlika, ngunit nandito siya sa gitna ng kawalan pagkatapos palitan ang kanyang pangalan sa Red at naging isang D-rank adventurer. Talagang tinawag na pabigat noon si Guido, at nagpa siya na tawagan na lang ito ng isang araw at mamuhay ng ibang buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, nakita ni Guido na perpekto para sa kanya ang lugar. Sa sandaling iyon, alam niyang walang espesyal na kakayahan ang kanyang divine blessing, ngunit binibigyan siya nito ng ilang karaniwang kasanayan na lubhang nakakatulong. Gamit ang mga kasanayang ito, nabubuhay siya sa Zultan, naka-navigate sa paligid ng lugar, at natutukoy ang mga halamang gamot. Habang nasa isang misyon sa pangangalap ng damo, napansin ni Guido ang isang oso sa kagubatan. Ang una niyang instinct ay tapusin ito, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil wala na siya sa hero party. Pagbalik niya sa bayan, nilapitan siya ni Alberto, isa pang adventurer ng bayan. Sinabi sa kanya ni Alberto na pupunta sila sa mga bundok upang asikasuhin ang isyu ng Owlbear, at hiniling kay Guido na sumali sa kanyang partido dahil alam niya kung paano mag-navigate sa mga bundok. Tinanggihan ni Guido ang alok dahil mas gusto niyang humiga, na ikinagalit ni Alberto. Sa paglaon ng gabi, tinitingnan ni Guido ang kanyang mga kinita para sa araw at nalaman na wala pa rin siyang sapat na pera. Dapat ay tinanggap ni Guido ang alok na trabaho ni Alberto, ngunit hindi makaget over si Guido na tawagin siyang pabigat ng mga maputi ang buhok. Sa tingin ni Guido, siya ay dapat magnegosyo at gustong magbukas ng apothecary, pero sa dami ng kinikita niya, aabutin ng mahigit 24 episodes para magawa ito, at 13 episodes lang ang budget nila para sa season 1. Nakatanggap siya ng isang katok sa kanyang pinto mula sa isang kaibigan, si Gary, na nagsabi sa kanya na ang kanyang pamangkin ay may lagnat at isang kondisyon na tinatawag na white eye. Nag-alala si Guido at nagmamadaling makita si Tanten. Nalaman niyang nag-collapse si Tanten noong hapon, at nag-aalala na baka mabulag siya kapag hindi naagapan ng mahigit 24 na oras ang sakit. Pero bakit nila hinihiling kay Guido na tulungan si Tanten?
Hindi naman siya doktor or ano. Dapat silang makahanap ng tamang gamot upang magamot siya kaagad, ngunit ipinahayag ng doktor na kulang sila sa gamot dahil sa malaking lagnat ng goblin at paglaganap ng white eye na sakit noong nakaraang buwan. Desperado si Gary at ayaw niyang makitang masawi ang kanyang pamangkin. Lumuhad siya at nakiusap kay Guido na hanapin ang mga halamang gamot na magpapagaling kay Tantan na nangangakong babayaran ang anumang halaga. Iniisip ni Guido kung paano bawal ang pagpunta ngayon sa mga bundok, at kung paano siya mapapatalsik ng Adventurers Guild kapag nalaman nilang nagpunta siya roon, ngunit nagpa siya siyang tanggapin at hiniling kay Gary na ilihim ito at bayaran siya ng 400 bilyon. Pumunta si Guido sa kabundukan gamit ang kanyang lightning speed technique para tulungan siyang makarating doon ng mas mabilis. Siya ay literal na gumagamit ng Naruto Run. Gayunpaman, pagdating niya, nalaman niyang ang kagubatan ay nilalamon ng apoy. Bukod doon, may nagpakita na owlbear sa harapan niya. Napagtanto ni Guido na tumakas ito mula sa grupo ni Alberto at pinabagsak ito sa isang pag-atake. Nakuha ni Guido ang mga halamang gamot at bumalik sa doktor upang magamot si Tanten sa oras. Makikita na nakangiti na si Tanten dahil medyo umayos na ang kanyang pakiramdam. Ang lahat ay nalulugod na walang permanenteng pinsalang nangyari, at si Tantan ay mukhang gumagaling na ng tuluyan. Masaya rin si Guido sa kanyang trabaho, ngunit nakakuha lamang siya ng isang bag ng mga halamang gamot para sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Sinisisi ni Guido ang limitasyon ng kanyang divine blessing, na nagsanay ng husto upang mapakinabangan ang kanyang potensyal ngunit nasa limitasyon pa rin. Nararamdaman niya siguro na karapat-dapat siyang paalisin sa party ng bayani. Bilang gantimpala sa pagligtas kay Tantan, gumugol si Gary ng 4 na buwan sa pagtatayo ng apothecary ni Guido. Siya ang nagtayo nitong Alice in Wonderland House para sa kanya mag-isa. Wala pang customer si Guido lalo na't kanina pa umuulan at walang payong dito sa mundong ito. Siya ay nag-aalala na ang kanyang mga gamot ay mawawalan ng bisa bago ito bilhin ng sinuman. Biglang may pumasok na babaeng naka-hoodie sa shop. Ito ay nagpapasaya sa kanya, iniisip na ito ay isang customer, ngunit hindi pala. Ito ay si Rita, ang prinsesa ng Lerville. Masaya siyang makita si Guido pagkatapos ng mahabang panahon, at ganoon din ang nararamdaman ni Guido. Uminom sila ng tsaa at nagkamustahan sa isa't isa. Agad na tinanong ni Rita si Guido kung maaari siyang magtrabaho kasama niya sa tindahan, at nagmumungkahi pa ng isang pangalan para dito. Si Guido ay nag-aatubili noong una dahil isa siya sa 2 birangkang adventurer sa bayan. Si Rita ay hindi nag-atubiling huminto sa pagiging isang adventurer para makatrabaho siya, na nagsasabing gusto niya itong makasama habang buhay. Ang pakiramdam na pareho sa kanya, tinatanggap ito ni Guido sa kanyang negosyo at buhay. Si Guido ay talagang naging business-minded dahil alam niyang hindi niya kailangang bayaran siya sa pamamagitan ng pagpapasaya sa kanya palagi. Sa tulong ni Rita, nakakakuha ang shop ng Traxayon, at naibenta nila ang kanilang stock sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa si Guido na nasa tabi niya si Rita dahil alam niyang binibili ng mga lalaki ang gamot kung ito ay mula sa isang magandang anime girl, at hindi sa generic side character na may itim na buhok. Ipinahayag ni Guido ang kanyang pasasalamat, na naging sanhi ng kanyang pamumula, at ang dalawa ay naging mas malapit. Matapos ang tagumpay ng negosyo ni Narita at Guido, nais ni Big Show, ang pinuno ng Thieves Guild, na talakayin ang tungkol kay Rita na huminto sa Adventurers Guild. May mga ibang guild na ayaw din siyang mag-quit dahil magkakaroon sila ng problema. Siya ang kanilang trump card dahil maaari niyang maparusahan ang kanyang mga kaaway, kaya gusto nilang bumalik siya. Iniisip ni Diego na maaaring ipagdiwang ang pagre-retiro ni Rita, ngunit hindi ito ganoon ka-simple. Kung si Rita ay nag-iisa, ang mga guild ay natatakot na baka makita niya sila bilang isang banta at atakihin sila. Ang mga bagay ay mas madali kung sila ay nasa parehong panig. Gusto ni Big Show na tulungan sila ni Diego dahil may utang siya sa kanya, bagamat hindi niya ibinunyag kung magkano ito. Iniisip pa rin nila na makakatulong si Rita sa kanila. Nais nilang harapin niya si Rita nang hindi ikompromiso ang kanilang sarili. Sumasang-ayon si Diego ngunit humihingi ng kabayaran, na nakukuha niya sa anyo ng trabaho sa paghakot ng kargamento. Maaring naglalaman ng pera ang kargamento, kaya tinanggap ni Diego ang deal. Sa gabi, naaalala ni Rita ang isang delivery na nakalimutan niya, at nagmamadali siyang gawin ito kaagad.
Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya si Diego ngunit hindi interesadong makipag-usap sa kanya, kaya sinubukan ni Diego na hikayatin siya, na tinutukoy siya sa pamamagitan ng kanyang maharlikang titulo. Napagtanto ni Rita kung ano ang sinusubukan niyang gawin, at sinabi sa kanya na hindi niya sinusubukang itago ang kanyang pagkakakilanlan at ang banta ay hindi gagana. Nagpatuloy si Diego, na isiniwalat na alam din niya na kasama niya si Red or Guido, at dapat maging mabait sa iba gaya ng kasama niya. Si Rita, na nainis dito, ay tinamaan si Diego ng likod ng kanyang espada, at siya ay bumagsak sa lupa. Nagbanta siyang sasabihin sa Lervain na kasama niya si Guido, dahilan para mapahinto siya sa kalagitnaan ng ikalawang pag-atake. Sinabi ni Diego sa kanya na bumalik sa pakikipagsapalaran or sa Lervain. Tumayo ng tuwid si Rita, na sinasabi sa kanya na gawin ang anumang gusto niya dahil wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay ipagpatuloy ang buhay nila ni Guido. Nagulat si Diego sa narinig. Paano siya nakontento sa nakakainip na buhay na ito kung mayroon siyang kamanghamanghang divine blessing? Alam ni Rita na napakalaki ng kanyang divine blessing, ngunit ang gusto lang niya ay ang ganitong uri ng simpleng buhay kasama si Guido, na nagpapatunay na si Guido ay isang alpha male. Kinuha niya ang kanyang package at nagpatuloy sa kanyang destinasyon. Sa isang araw, kapag nasa labas ng shop si Rita at Guido, iniwan nilang mag-isa doon si Ailo, ang kaibigan ni Tanten. Isang lalaking nagngangalang Godwin ang dumating, tinanong ang bata. Nang maglaon, sinabi ni Guido kay Rita ang tungkol dito. Si Godwin ay isa sa mga tauhan ni Bigshu, na may dalang espada para kay Ailo. Ipinakita ni Guido kay Rita ang espada, na may pulang talim, at hiniling sa kanya na siyasatin ito. Ginawa ito ni Rita at nalaman kung saan ginawa ang espada. Ibinunyag niya na mayroon itong ilang mga magic enhancement, isa sa mga ito ay isang locate spellcast dito. Nangangahulugan ito na ang sino mang makakuha ng espada ay palaging mahahanap ng caster. Nagtataka si Guido kung bakit gustong subaybayan ni Bigshu si Ailo. Iniisip niya na baka samantalahin ni Bigshu si Ailo. Nang sabihin ni Ailo kay Guido ang tungkol sa pagbisita ni Godwin, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging isang kampyon tulad ni Rita, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung iyon ang gusto niya or kung ano ang gusto ng kanyang divine blessing. Sinabihan siya ni Guido na tanungin ang espada kung ano ang gusto nito, lumaban sa mga labanan or protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Guido na sinabi ito sa kanya minsan ng isang spear fighter, na ang tinutukoy ay si Roda. Kinabukasan, nak-order si Rita ni Diego at ng kanyang mga tauhan, na pagkakamalang si Ailo. Sinabi nila sa kanya na hinahanap ni Bigshu si Ailo. Ginagamit nila ang Crimson Sword para subaybayan siya, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, na kay Rita ang espada. Pinagtatawanan niya ang mga ito dahil sa kanilang kamalian, at agad na inalis ang kanyang balabal para ipakita ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanila na dahil hindi ipinapakita ng locate spell kung sino ang may espada, ginamit niya ito para linlanggan sila. Hindi humanga si Diego sa kanyang mga pakulo, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na turuan siya ng leksyon, ngunit siya ang nagtuturo sa kanila ng leksyon. Nilapitan siya ng isa sa mga lalaki, na ipinahayag na kilala niya siya. Napagtanto ni Rita na ang lalaki ay hindi tao, at agad niyang inihayag ang kanyang tunay na anyo na isang axe demon. Gayunpaman, madaling pinabagsak din siya ni Rita at nanalo sa labanan. Noong isang araw, nang nasa tindahan si Rita at Guido, may biglang sumulpat na lalaki sa tindahan. Siya ay may sugat sa kanyang balikat, at siya ay humingi ng tulong habang siya ay bumagsak sa sahig. Agad na pinuntahan siya ni Guido, at hiniling kay Rita na pumunta doon upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Si Rita ay obligado at nagmamadaling lumabas doon. Tumatakbo siya sa bayan upang huminto kung saan maraming tao ang nasugatan. Ang taong gumawa ng mga nakakatakot na pag-atake na ito ay miyembro ng partido ni Alberto, na kinikilala ni Rita. Napupunta sa defense mode si Rita nang makita niyang mukhang gusto pa nito ng higit pa. Sinusubukan niyang salakayin siya, ngunit umiwas si Rita sa pag-atake. Napagtanto niya na siya ay may thief blessing at nagsimulang magtaka tungkol dito. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga miyembro na mukhang balisa na may hawak na palakol ay mukhang handang umatake. Ginawa ni Rita ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang sarili at talunin ang mga ito, ngunit ang mga lalaki sa huli ay pinabagsak ng mga arrow. Galing ito kay Alberto. Tinanong siya ni Rita kung ano ang nangyayari. Hindi rin alam ni Alberto, at hindi niya akalain na isa sa mga miyembro niya ang gagawa ng ganito.
Hiniling niya kay Rita na magbigay ng panggamot na tulong sa mga lalaking kakapabagsak lang niya. Sa halip ay itinaas ni Rita ang kanyang mga sandata sa kanya, na tila kainahinala sa kanya, ngunit pagkatapos ay ibinaba ang mga ito sa 1 segundo pagkatapos. Itinaas ni Rita ang dalawan niyang kamay para i-relax ang sarili sa pagpupumilit niyang atakihin si Alberto, at humingi ng tawad dito. Hinihimok nito na atakihin ang isang tao na may kasamang mga divine blessing. Sa kabutihang palad, ang isang tulad ni Rita ay maaaring kontrolin ito. Kinagabihan, matapos malutas ang issue, nalaman na sina Alberto at Bigshu, sa tulong ni Godwin, ang nasa likod ng pag-atake. Dumating si Guido upang makilala sina Alberto at Bigshu. Casual niyang binati ang mga ito, ngunit ayaw ni Alberto na maging casual sa kanya ang isang D-rankang adventurer. Sinusugod niya si Guido sa pagtulong sa kanya na mahuli at inatake siya, ngunit iniwasan ni Guido ang pag-atake at hinaranggan ang isang sumunod, na ikinagulat ni Alberto at ang iba pa. Hindi maintindihan ni Alberto kung paano ito magagawa ni Guido gamit ang isang simpleng espada, kung mayroon siyang mas dakila. Siya ay nagkomento na si Guido ay maaari ding maging isang kampyon, ngunit si Guido ay mas interesado sa espada dahil ito ay isang sandata ng demonyo. Inamin ni Alberto na pagod na siya sa Zoltan, dahil lahat ng tao doon ay tamad at ipinagdiriwang nila kahit ang pinakamaliit na tagumpay. Ayaw niyang sayangin ang buhay niya doon, kaya nakipag-deal siya sa isang demonyo para sa mas magandang buhay. Nangako siyang magiging bayani na lang at hindi gagawa ng masama. Sinabi sa kanya ni Guido na hinayaan niyang maging malala ito. Ngayon maraming tao ang nawala ng buhay dahil dito. Nakikita ito ni Alberto bilang isang kinakailangang sakripisyo. Nais niyang pag-isahin ang lahat ng mamamayan ng Zoltan upang labanan ang hukbo ng Demon Lord. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakipagkontrata sa isang demonyo, para ayalay ang buong buhay niya sa pakikipaglaban sa Demon Lord. Sinusuportahan siya ni Bigshu, na nagsasabi na ang kontrata ay hindi ginawa dahil sa masamang hangarin ngunit dahil sa compassion. Inulit ni Alberto na gusto niyang gawing puwersang militar ang Zoltan na gagawin siyang pinakadakilang kampyon sa lahat ng panahon. Nakikita niya ang sarili sa tabi ng bayani, nakikipaglaban sa hukbo ng Demon Lord. Hiniling niya kay Guido na samahan siya sa pakikipaglaban sa Demon Lord at maging bayani, ngunit kung ayaw ni Guido, talunin na lang siya dito at maging nag-iisang bayani ng Zoltan. Sinabi sa kanya ni Guido na alinman sa mga pagpipiliang iyon ay hindi nagpa-interesado sa kanya. Kasabay nito, pinalibutan sila ng ilang gwardya, at dumating ang pinuno ng Adventurers Guild upang kausapin si Alberto, na gustong malaman kung bakit minamaliit niya ang kanilang bayan. Agad na naisip ni Alberto na pinagtaksilan siya ni Guido, ngunit itinanggi ito ni Guido. Apothecary lang siya, at ang tanging makakahuli sa kanya ay ang mga gwardya. Nadismaya si Alberto kay Guido, na nagsabi sa kanya na kontento na siya sa simpleng buhay kasama si Rita at ang kanilang apothecary business. Nagalit si Alberto dito. Ayaw niyang mapunta sa kasaysayan bilang isang kriminal. Kahit papano, gusto niyang matalo ng isang bayani, na magbibigay sa kanya ng ilang dignidad. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod kay Guido. Sinubukan niyang salakayin siya, ngunit mabilis at nakakagulat na pinigilan siya ni Guido sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang kamay. Nagiging wasak si Alberto. Naiiyak siya kapag napagtanto niya na maaaring ihinto ni Guido ang kanyang plano anumang oras, ngunit hindi niya ginawa. Nalulungkot siya dahil may mas makapangyarihan kaysa sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Guido na hindi iyon kung ano ang isang bayani. Bukod sa pagiging makapangyarihan, kailangan nilang magkaroon ng compassion tulad ng ginawa ni Alberto. Siya lang ang may gusto at pinaghirapan ito. Naniwala din si Guido sa kanya, kaya kahit anong mangyari, si Alberto ay palaging magiging bayani ng Zoltan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatakas si Alberto sa bilangguan sa tulong ng demonyong kontrata at pinuntahan si Rhoda at Ariel. Dahil nakasalubong niya si Ruby sa daan, sinabi niya kina Rhoda at Ariel kung nasaan siya. Ikinalulugod nito si Ariel, at pinasalamatan siya ni Rhoda para sa impormasyong ito. Sinabi rin niya sa kanya ang kanilang susunod na paghinto, kung saan bibilhan nila siya ng isang prosthetic na kamay upang ipakita ang pasasalamat. Sinabi ni Alberto kay Rhoda na kakaiba ang lalaking pumutol sa kanyang kamay. Siya ay kasing lakas ng isang bayani, ngunit pinili niyang huwag maging isa. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi iyon pipiliin ng sinuman kaysa sa isang boring na apothecary na trabaho. Ipinaliwanag ni Rhoda na ang isang tao ay may malayang kalooban.
Maaari niyang sundin ang kanyang divine blessing or hindi. Tinanong siya ni Alberto kung totoo iyon, kung gayon bakit sila pinagpala ng makapangyarihan. Sumagot si Roda na ito ay para sa parehong dahilan kung bakit binigyan niya sila ng malayang pagpapasya. Gayunpaman, hindi rin niya alam kung dapat sundin ng isang tao ang kanilang divine blessing or pumili ng ibang landas. Naghahanap pa siya ng sagot. Habang ang lahat ay nasa kanilang mga paglalakbay, hinahanap pa rin ni Damon si Guido. Sumakay siya sa isang barko patungo sa Zoltan. Habang nagpapahinga sa isang bar, isang lalaking nakahod ang lumapit sa kanya, nagtatanong kung hinahanap niya si Guido. Nagpakilala siya bilang si Boyang at sinabing hinahanap din niya si Guido. Gusto niyang makasama si Damon at maghanap ng magkasama. Samantala, natunton ni Rita ang isang magnanakaw na naabutan niya. Binabawi niya ang ninakaw nito at sinabi sa kanya na sinayang niya ang kanyang oras. Ngumisi ang magnanakaw sa kanya, at naging alerto si Rita, tumalon pabalik sa kanya. Sa ganoong paraan, naiiwasan niya ang isang paputok na umaagos sa loob ng lalaki sa pagtatangkang tapusin siya. Naiwang gulat na gulat si Rita na may maaaring magtanim ng pampasabog sa loob ng kanilang nasasakupan. Pagkatapos ay nagpakita ang isang grupo ng mga magnanakaw at sinubukan siyang salakayin. Si Rita ay nag-aalala na siya ay nabigo sa kanyang pagbabantay at ngayon ay hindi may pagtanggol ang kanyang sarili ng maayos, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya at pinabagsak ang isang lalaki habang ang iba ay hinaharap ni Damon, na biglang sumulpat. Mabilis na naglinis ng sarili si Rita bago kausapin si Damon. Tinanong niya siya kung bakit siya nasa Zoltan, at ipinaliwanag ni Damon kung bakit. Nag-aalala si Rita na kukunin ni Damon si Guido, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya gagawin iyon dahil napagtanto niyang nakahanap si Guido ng bahay dito. Naglakad si Damon papunta sa isa sa mga taong natalo niya, at nalaman na ang taong iyon ay talagang isang stalker na demonyo na may hood. Napag-isipan nilang ang magnanakaw na sumabog kanina ay miyembro ng Thieves Guild. Hiniling ni Damon kay Rita na tulungan siya sa impormasyon dahil ayaw na niyang makipagkita kay Guido. Hiniling niya sa kanya na huwag magsalita ng anuman at sinabi sa kanya kung saan siya mahahanap. Pumayag naman si Rita at umalis. Habang paalis na siya, ngumiti si Damon sa nakakatakot na ekspresyon. Si Ruby at Tesse ay papunta na rin sa Zoltan. Tanggap na ni Tesse na piloto siya ngayon ni Ruby. Tinanong niya siya kung bakit siya pupunta sa Zoltan. Ipinaliwanag ni Ruby na mayroong isang gumagawa ng gamot doon na kailangan niyang hanapin. Nakahanap siya kamakailan ng ilang gamot na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, at ang gumawa ay ang Zoltan. Ngunit habang nasa Zoltan, gusto niyang itago ang pagiging bayani niya at gusto niyang tratuhin siya ni Tesse bilang kapwa manlalakbay. Pinagpapawisan si Tesse dahil hindi niya alam kung magagawa niya ito. Walang alam si Ruby sa pagiging regular na manlalakbay. Gusto niyang tulungan siya ni Tesse sa tuwing manggugulo siya. Bagamat walang maipapangako si Tesse, natutuwa siyang magiging maaasahan siya kay Ruby. Dumating ang dalawang babae sa Zoltan at mabilis na nakagawa ng mga disguise at alias. Si Ruby ay nakakuha ng bagong damit at isang bagong pangalan, Rawi, habang si Tesse ay nagbigay sa kanyang sarili ng pangalang Tifa at pumapasok ang dalawa. Hindi nagtagal ay nahanap nila ang tindahan ni Guido, at si Ruby ay nagpahayag ng kagalakan nang makita ang kanyang kapatid. Tumatakbo ito para yakapin siya, at ipinakilala ni Tessa ang sarili kay Guido habang nag-uusap ang magkapatid. Tinanong ni Ruby kung may kasama si Guido doon, at inamin niya, na sinasabi sa kanya ang tungkol kay Rita. Pero mukhang wala namang pakialam si Ruby. Humingi ng paumanhin si Guido sa hindi pagsasabi ng totoo nang umalis siya. Tinanong niya kung sinabi sa kanya ni Ariel ang tungkol sa kwento ng Demon Lord, ngunit nalaman niyang hindi ginawa ni Ariel. Pagkatapos ay nagpasya siyang ihayag ang buong katotohanan, at naiintindihan ni Ruby na kasalanan ni Ariel ang lahat. Hiniling niya kay Guido na muling sumali sa party. Maaari niyang paalisin si Ariel kung iyon ang gusto nito, dahil hindi naman maganda ang ginagawa ni Ariel. Ipinahayag niya na hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Umalis na si Damon para hanapin siya, at umalis si Androle dahil akala niya ay kukutsain siya ni Ariel. Napagtanto ni Guido na ang mga bagay ay hindi maganda gaya ng inaakala niya, ngunit nakahanap siya ng dahilan upang manatili sa Zoltan. Kaya sinabi niya kay Ruby na hindi na siya makakabalik. Nagpasya si Ruby na manatili din sa Zoltan, na ikinagulat ni Tesse at Guido. Si Rita ay bumalik sa bahay at nakita ang bayani doon at umupo upang makausap siya. Tinanong ni Guido si Ruby kung bakit siya pumunta sa Zoltan.
Ipinaliwanag ni Ruby na hinanap niya siya, dahil kailangan niya itong talunin ang Demon Lord. Nais din niyang makahanap ng isang taong may kaalaman tungkol sa pagkatalo sa Demon Lord, at ngayon ay natagpuan na niya ito. Tinanong ni Rita si Guido kung ano ang gagawin niya, at sinabi niya sa kanya na mananatili siya sa Zoltan kasama niya. Natuwa si Rita sa balita, ngunit nabigla siya ni Ruby nang ihayag niya na lilipat din siya sa Zoltan. Pagkatapos ay tumayo siya para umalis, sinasabi sa kanila na may iba pa siyang gustong gawin. Siya at si Tessa ay mananatili sa isang malapit na inn. Sinabihan siya ni Guido na bumisita minsan, at pumayag si Ruby bago umalis kasama si Tessa. Pagkaraan ng ilang oras, nalaman ni Guido na si Ruby ay nakipag-ugnayan sa isang contract demon. Uminom si Ruby ng Devil's Blessing na gamot na nakuha niya kay Godwin. Nag-aalala sila na baka malason siya. Sinabi ni Guido na wala pang gagawin sa kanya ang gamot dahil buo pa rin ang kanyang hero blessing, pero dahil may blessing weaken ng effect ang gamot, ilang oras na lang at hihina na ito. Kapag nangyari iyon, malalason siya. Lahat sila ay nag-aalala at umaasa na hindi ito umabot sa ganoon, ngunit kailangan muna nilang maghintay at marinig kung ano ang sasabihin ni Godwin. Tumayo si Guido para magtungo sa ruin ng Elven kung nasaan si Ruby. Tinanong siya ni Tessa kung galit ba siya kay Ruby dahil pinalayas niya si Godwin sa kulungan. Hindi natutuwa si Guido dito, pero dahil walang nasaktan, hindi na ito mahalaga. Natutuwa si Tessa na marinig ito at hiniling sa kanya na sabihin ito kay Ruby dahil maaari siyang mag-alala tungkol dito, at sumang-ayon si Guido. Sinabi ni Ruby sa kanya na kailangan niya ng mga alchemical tool na hiniling ni Godwin mula sa daungan. Sinabi sa kanya ni Guido na dadaan siya sa daungan at hahanapin ito sa kanyang makakaya. Nangako si Rita na isasama niya si Tessa at pupunta rin sa ruin ng Elven. Dumating sina Rhoda, Ares, at Alberto sa Zoltan sa pamamagitan ng daungan. Sa lalong madaling panahon, ang lugar ay kakilekilabot, at si Alberto ay nag-aalala na siya ay makilala ng mga tao doon. Tiniyak sa kanya ni Rhoda na ang mga bendahe sa kanyang mukha ay mahika, at maglilihis ng atensyon sa kanya. Iminumungkahi ni Rhoda na kumuha sila ng isang inn upang manatili doon dahil ang mga daungan ay mga hub ng impormasyon, ngunit ayaw ni Ariel na manatili doon. Pumunta siya upang maghanap ng isang inn sa inner town, naiwan sina Rhoda at Alberto. Napadaan siya kay Boyong, na curious na nakatingin sa kanya. Dumating si Guido sa daungan upang hanapin ang mga kagamitan. Habang nakikita niya ang ilang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang, tinawag siya ni Damon. Nagyakapan ng dalawang magkaibigan habang sina Rhoda at Alberto ay nasaksihan ito, gamit ang isang magic spell upang manatiling nakatago. Nag-usap sila sa tanghalian, at tinanong ni Damon si Guido kung bakit siya umalis. Sinabi sa kanya ni Guido kung paano niya naabot ang kanyang limitasyon, ngunit agad na itinanggi ni Damon na iyon ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na naging mas malinaw ang lahat nang wala na si Guido. Pinupuri niya siya bilang isang mabigat na puwersa, isang taong nanatiling kalmado kahit na nakikipaglaban sa isang mas malakas na kaaway. Ang kanyang tactical side ay napakalaking tulong sa kanila. Kailangan siya ng partido, ngunit sinabi ni Guido kay Damon na hindi na siya posibleng bumalik pa. Nakahanap siya ng bahay dito. Humingi siya ng paumanhin para dito, ngunit naiintindihan ito ni Damon. Alam niya na sa kabila ng malupit na pagbatikos mula kay Ariel, nagpa siya si Guido na umalis sa party ng mag-isa. Kahit papaano, interesado si Damon na malaman kung ano ang ginagawa ni Guido sa Zoltan, kaya mananatili din siya sandali. Hindi ito pinansin ni Guido, ngunit ipinagtapat na may problema kay Ruby. Sinabi niya sa kanya na naghihirap siya dahil sa kanyang divine blessing. Hindi ito maintindihan ni Damon, ngunit gusto niyang tulungan ang kanyang bayani. Bumangon siya upang matulungan nila si Ruby, ngunit gusto ni Guido na makapag-usap pa sila at alamin kung paano nawala ang braso ni Damon. Nagpa siya si Damon na sabihin sa kanya habang papunta sila sa bundok. Naghahanda sina Alberto at Rhoda na sundan ang dalawa at alamin pa ang mga bagay-bagay. Samantala, naghihintay si Ariel sa isang inn nang makarinig siya ng katok mula kay Damon na may dalawang braso. Tinanong niya kung bakit naroon si Damon, at sinabi sa kanya ni Damon na natagpuan niya si Guido. Medyo naiinis siya na wala si Ruby kay Ariel pero hinayaan niya ito. Patuloy niyang ibinunyag na plano ni Guido na manirahan sa Zoltan kasama si Rita. Nagagalit ito kay Ariel na naniniwalang itinaya niya ang kanyang buhay.
Paano makakatakas si Guido upang mamuhay ng mapayapang buhay kasama ang isang prinsesa? Si Damon ay mukhang hindi naaabala gaya ni Ariel. Nagkomento lang siya na hindi magtatagumpay si Ruby na mabawi si Guido. Sa sandaling iyon, iniisip niya kung alam ba talaga ni Ruby ang tungkol kay Guido sa buong panahon. Nagsimulang maghinala si Ariel na marahil ay ginawa niya ito pagkatapos makipag-usap sa contract Damon, habang si Damon ay ngumisi sa kanya. Hiniling ni Ariel kay Damon na dalhin siya sa tindahan ni Guido upang mautusan niya itong mawala sa buhay ni Ruby. Nagdududa si Damon na gagawin iyon ni Guido, ngunit nanumpa si Ariel na pipilitin niya ito. Nagpapagalit ito sa kanya kahit naisipin lang. Masayang inakay siya ni Damon sa tindahan na nag-uudyok sa kanya na tuluyan na niyang tapusin si Guido. Dumating sila, at sinira ni Ariel ang ari-arian, humihingi ng mga sagot mula kay Guido, ngunit wala si Guido. Kaya't si Ariel ay nagalit at nagngangalit, sinisira ang lahat ng kanyang nakikita. Sinabi sa kanya ni Damon na ang kanyang ginagawa ay isang pag-aaksaya ng oras, ngunit hindi ito marinig ni Ariel. Galit siya, at hindi siya mapigilan. Ang isang armadong si Damon ay kasama pa rin ni Guido at sinabi sa kanya na si Shindan ay buhay pa. Nang sumakay si Damon sa isang barko patungong Zoltan, inatake siya ng isang adventurer na kinagat ang kanyang braso at itinapon siya palabas ng barko. Nakaligtas siya dahil napadpad siya sa baybayin ng port town. Kahit hindi nakita ni Damon ang tunay niyang anyo, sigurado siyang si Shindan iyon. Hindi makapaniwala si Guido sa kanyang narinig, dahil sigurado siyang tinapos ni Ruby si Shindan. Sinabihan siya ni Damon na huwag mag-alala tungkol dito. Matatalo nila siya sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang spirit drake na nagdadala kay Ariel kasama ang impostor na si Damon, na talagang si Shindan. Dinaanan sila ni na Ariel at Shindan at tumungo sa kabundukan na pinuntahan ni Ruby. Nang malaman ito ni Guido at Damon, nagpasya silang sundan sila sa abot ng kanilang makakaya. Kasama ni Rita si Tessa papunta rin sa kabundukan. Nakasalubong nila si Guido, na mas mabilis tumakbo kaysa kay Damon. Sinabi ni Guido sa kanila na nasa likod niya si Damon, at ipinaliwanag na nagkita sila sa daungan. Inamin ni Rita na nakatagpo niya si Damon noon at humingi ng paumanhin sa hindi pagsabi sa kanya ng mas maaga. Tinanong siya ni Guido kung may kakaiba sa Damon na nakita niya. Sinabi ni Rita na wala, at sinabi ay Guido sa kanya na ang Damon na nakita niya ay walang kanang braso. Nagulat ang mga babae nang malaman ito. Sinabi ni Guido sa kanila ang sinabi sa kanya ni Damon tungkol kay Shindan. Hindi ito maintindihan ni Rita dahil nandoon siya nang tapusin si Shindan, at nakita nila lahat ito. Sigurado si Guido na nagsasabi ng totoo si Damon dahil hindi niya madalas nakakalimutan ang mga nakalaban niyang kaaway. Nagsisimulang makonsensya si Rita sa hindi pagsasabi ng kahit ano ng mas maaga. Kung may sinabi siya, malalaman ni Guido na hindi si Damon ang nakilala niya, at susundan niya ang impostor. Sa kabila ng panata ni Rita na hindi na muling hawakan ang kanyang mga espada, gusto niyang labanan si Shindan. Sumang-ayon si Guido na si Shindan ay isang malaking banta at dapat puksin. Sabay silang lalaban para hindi sila magsisi sa huli. Naunang umalis si Guido habang sinusundan siya ni Narita at Tesse sa likod. Pagkaraan ng ilang oras, dumating siya sa mga guho ng isang gusali sa mga ugat ng isang puno. Madilim ang lugar at mahirap ay navigate ng walang ilaw. Gumamit si Guido ng isang light stick para hanapin ang kanyang daan at nakita niyang nasira ang isa sa mga pinto, na nagkomento sa kanya na minsan ay lampas si Ruby. Pagdating niya sa bokana ng sirang pasukan, nalaman niyang walang sahig, isang hukay lamang. Bumaba siya hanggang sa ibaba, umabot sa sahig sa ibaba, at tumungo sa timog kanluran mula roon. Sa isa pang pasukan, nakita niya ang isang wood elf na script na nakaukit sa dingding. May nakasulat na Hero Administration Bureau, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito ay nasa isang sinaunang elven ruin. Hindi niya ito pinansin pansamantala at nagpatuloy sa paglalakad. Sa wakas ay nakahanap siya ng isa pang pinto at binuksan ito, iniisip na nasa loob si Ruby. May biglang bumulong sa pagbukas niya ng pinto na ikinagulat niya. Dahil dito, binunot niya ang kanyang espada, handang umatake. Buti na lang, si Godwin lang iyon na nagulat sa biglaang pagsulpot niya. Tinanong siya ni Guido kung nasaan si Ruby, ngunit hindi alam ni Godwin. Hiniling sa kanya ni Guido na tawagan siya, ngunit tumanggi siya, at sinabing tinatakot siya nito.
Nagpa siya si Guido na pisilin ng mahigpit ang braso ni Godwin kaya mapasigaw siya sa sakit na nagpaalerto kay Ruby, na agad namang sumulpat. Nakarating siya roon na nakahanda ang kanyang espada upang ipagtanggol si Godwin, para lamang malaman na ang kanyang kapatid na lalaki ang umaatake sa kanya. Pumunta sina Ruby at Guido sa ibang kwarto para mag-usap. Nagsimula si Guido sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa hindi niya pagtulong sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Sinabi ni Guido sa kanya na siya rin ay nagsisikap na maghanap ng mga paraan upang gamutin ang kanyang divine blessing. Ipinakita niya sa kanya ang isang bote ng isang concoction na ginagawa niya, na dapat ay mabawasan ang mga paghihimok ng divine blessing, ngunit dahil ito ay isang lason, hindi ito gagana sa kanya. Hindi ito maintindihan ni Ruby dahil akala niya noon pa man ay gustong iligtas ni Guido ang mundo. Kaya naman nagsanay siya ng husto para maging isang malakas na kabalyero, at hindi katulad niya, pinili niyang maging bayani. Inamin ni Guido na sa kabila ng katotohanan ito, ginawa niya ang lahat para protektahan siya. Ito ay dahil siya ay mahalaga sa kanya. Dahil dito ay natarante si Ruby, tila nakakapagpahayag ng ilang emosyon habang unti-unting humihina ang kanyang divine blessing. Natutuwa si Guido na umalis siya sa kanyang tungkulin. Gayunpaman, masama ang pakiramdam niya dahil iniwan niya ang kanyang mga kasamahan, sinira ang isang bilanggo, at ngayon ay sinusubukang alisin ang kanyang divine blessing. Nag-aalala si Ruby na baka nagkakamali siya dahil inaasahan ng buong mundo na siya ang bayani. Iniisip niya kung okay lang sa kanya na maging isang regular na tao. Pinahihintulutan pa ba siyang gawin iyon? Tinitiyak sa kanya ni Guido na pinapayagan siya, tulad din ng sa kanya. Masaya si Ruby sa narinig mula sa kanyang kapatid. Ipinatong ni Ruby ang kanyang ulo sa kanyang katawan at sinabing siya ay makasarili at hindi karapat-dapat na maging bayani, ngunit masaya siya na tinanggap siya ni Guido ng ganoon at sinabi sa kanya na mahal niya ito. Dumating sina Ariel at Shindan sa bundok at hinanap siya. Sinabi ni Shindan kay Ariel ang tungkol sa isang sinaunang ruin ng Elven doon, at hiniling ni Ariel na dalhin sila doon. Nasisiyahan si Shindan sa panggugulo sa kanya, at sinabi sa kanya na ang mga ruins ay napakalalim sa ilalim ng lupa at pinapanood siyang nagagalit. Naglalakbay pa rin si Damon sa bundok nang lumipad sa ibabaw niya sina Rhoda at Alberto sakay ng isang dragon. Huminto sila para pasakayin siya. Dumating si Narita at Tese sa mga ruins at nakipagkita kay Guido at Ruby. Mas buhay na buhay ngayon si Ruby. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, at siya ay may bahagyang ngiti kapag siya ay nagsasalita. Nagpapasalamat siya kay Tese sa paghatid kay Guido at Rita sa kanya. Iminungkahi ni Guido na makipag-usap sila kay Godwin ng mabilis upang maipaliwanag niya ang kanyang mga plano na lumikha ng Devil's Blessing. Kailangan ni Godwin ng mga demonyong puso. Gusto nilang malaman kung paano niya gagawin iyon. Nagkomento si Ruby na sinabi rin sa kanya ng contract demon ang parehong bagay, ngunit sinabi rin niya na ang mga puso ng demonyo ay isang sumpa, at dahil doon, ang Devil's Blessing ay hindi nagpapakita sa kanya. Tinanong ni Guido kung paano niya nagagawang pahinain ang kanyang hero blessing sa ngayon. Sinagot niya na mayroong isang hindi kilalang divine blessing na nagpakita sa kanya, ngunit ang divine blessing ay naruroon lamang ng walang mga salpok or mga paghihimok. Nagmamadali ang grupo na sabihin kay Godwin para maipaliwanag niya kung ano ang maaaring mangyari. Gayunpaman, hindi pa naririnig ni Godwin ang ganoong bagay. Tinanong siya ni Guido kung magkakaroon ba si Ruby ng anumang paghihimok na gagawin, at ipinaliwanag ni Godwin na hindi niya iyon gagawin dahil hindi nagpakita ang Devil's Blessing. At kung ang bagong divine blessing ay wala ring mga paghihimok, kung gayon walang dapat ikabahala. Nakahinga si Tese nang marinig ito ngunit nag-aalala siya kapag naramdaman niyang may darating. Kapag tiningnan nila upang makita ito, nalaman nilang ito ay isang sangkawan ng malalaking eyeballs na tinatawag na plague eyes. Mabilis silang lumapit sa kanila. Si Ruby ay lumabas at ginamit ang kanyang lightning magic sa kanila, na kuryente sila hanggang sa makalimutan. Sumusugod din siya sa direksyon kung saan nanggaling ang mga mata. Sinundan siya ni Guido, iniwan si Rita na nag-aalala. Inutusan niya itong protektahan si Godwin, at tinanggap niya ito. Naabutan ni Guido si Ruby. Nararamdaman niya kung saan nanggaling ang spell, at pareho silang tumakbo doon. Nakatagpo nila si Ariel, na nagawang mahanap ang lugar. Natutuwa siyang makita si Ruby at hiniling sa kanya na sumama sa kanya upang labanan ang Demon Lord. Confident siya na kaya nilang dalawa, at hindi nila kailangan ng iba dahil kahit sino ay walang silbing basura.
Lumapit ito sa kanya at inilahad ang kamay para kunin ito ni Ruby at sumama sa kanya. Sa kasamaang palad, tapos na si Ruby sa pakikipagsapalaran. Gusto niyang mamuhay bilang si normal Ruby ngayon, hindi ang bayani. Naiintindihan ni Ariel na hindi kayang talikuran ni Ruby ang kanyang pasanin sa isang kapatid, kaya pinili niyang magpanggap na masyado siyang mabait. Sinikap siya ni Guido na ituwid, ngunit ayaw makarinig ni Ariel ng boses mula sa bibig ng pasanin at nagagalit siya. Mabilis niyang inatake si Guido gamit ang isang magic pulse na nagpapalipad sa kanya, at tumama sa isang pader sa likod. Ngayong tahimik na si Guido, muli niyang hiniling si Ruby na sumama sa kanya. Binunot lang ni Ruby ang espada niya at itinusok sa katawan niya. Sinasabi niya sa kanya na wala itong alam tungkol sa kanya, at hindi man lang niya sinubukang matuto tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga vitals ay buo pa rin, kaya sinabi niyang kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Siya ay mapalad bagaman kung sinaktan niya si Guido, tapos na sana siya ngayon. Naghihintay si Shindan sa isang sulok, nakikinig sa pag-uusap, at mabilis siyang nag-transform bilang boyang. Tumakbo si Ruby para tingnan si Guido at pinagaling siya. Bamaling siya kay Ariel para sabihin sa kanya na hindi na siya ang bayani at hinding-hindi na siya tutulong sa kanya. Iniwan siya ni Guido na nagtataka kung bakit ayaw ng isang bayani na mabuhay bilang isang bayani, at kung bakit siya ang nagdurusa para dito. Habang galit na galit siyang nagtatanong sa buhay, si Shindan bilang boyang ay nagpapakita sa likuran niya, ipinakilala ang kanyang sarili, at nag-aalok sa kanya ng healing potion. Mabilis na pinagaling ni Ariel ang kanyang sarili nang walang tulong ni Shindan, na ikinagulat niya. Nakapagtataka, mabilis na nakilala ni Ariel na si Boyang ay isang demonyong Asera na walang divine blessing. Si Shindan ay humanga at nag-alok kay Ariel ng deal na magtulungan. Sa tingin ni Ariel, ito ay isang nakatutuwang ideya, ngunit nang sabihin sa kanya ni Shindan ang tungkol sa isang relic doon na maaaring makabalik sa kanya ni Ruby, pumayag siya. Habang naglalakad sila, naalala ni Ariel ang unang beses na nakilala niya si Ruby, at nainis siya dito. Nagningning siya sa lahat ng bagay sa mundo na tila kumupas sa kanyang presensya. Siya ay may lubos na paggalang sa kanya, at nadaman niya na natagpuan niya ang layunin sa kanyang buhay na lumaban sa tabi niya at itama kung ano ang mali. Gusto pa rin niyang matupad ang kanyang layunin, kaya't kailangan niyang hanapin ang relic na iyon at gawin niyang muli si Ruby bilang normal. Sinabi ni na Ruby at Guido sa iba ang tungkol kay Ariel at kung ano ang balak niyang gawin. Iniisip ni Tessa na masyadong yumuko si Ariel sa kanyang ginawa, lalo na't may kasama siyang iba. Naging alerto si Guido nang marinig niya ito dahil hindi niya nakita si Shindan. Nararamdaman ni Tessa si Shindan, ngunit mahina lang, at kapag binanggit niya na nagpapanggap siyang iba, napagtanto nilang siya iyon. Nagtataka sila kung ano ang sinusubukang gawin ni Shindan kay Ariel, at bagaman hindi sila sigurado, naisip ni Guido na pinakamahusay na tanungin nila si Ariel bago siya malinlang. Nagpasya silang umalis at hanapin muli si Ariel, kasama si Godwin. Dumating din sina Damon, Rhoda, at Alberto sa mga ruins. Sumasang-ayon sila na gagawin nila ang mga bagay ayon sa nakikita nilang angkop dahil wala si Ruby para utusan sila. Dumating sina Ariel at Shindan sa ibang bahagi ng mga ruins, ngunit bago nila magawa ang anuman, dumating si Damon at Jen ang bala sila. Kumuha siya ng isang espada mula sa isang kalansay na labi at itinapon ito kay Shindan, na namamahala upang harangan ito sa oras. Mabilis na nabasa ni Shindan ang sitwasyon. Sa tingin niya ay makakaharap niya ng maayos si Damon dahil wala ang kanang braso ni Damon. Mabilis siyang sumugod sa kanya, ngunit sa kanyang pagtataka, pinabagsak siya ni Damon gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kapag siya ay bumagsak, sinabi sa kanya ni Damon na gusto niya itong tapusin doon, ngunit nagpasalamat din siya sa kanyang pagkagat sa kanyang kanang braso dahil mas nasanay siya sa kanyang kaliwang braso. Ngayon ay mas malakas na siya kaysa dati. Agad niyang nilapitan si Shindan at walang awang inatake siya gamit ang kanyang mga kamao at paa, gamit ang kanyang buong kapangyarihan at walang iniwang butas para makapagpahinga si Shindan. Umiiyak si Shindan para tulungan siya ni Ariel, ngunit hindi alam ni Ariel kung ano ang gagawin. Hindi niya sasalakayin ng isang halimaw na tulad ni Damon kapag siya ay isang sage na hindi gumagawa ng malapit na labanan, ngunit gayunpaman, sinusubukan niyang mag-isip ng mga paraan upang tumulong. Ginagamit niya ang kanyang mahika para mag-conjure ng sibat na naglalabas ng kuryente. Ibinato niya ito kay Damon, na umiwas ngunit hindi nakaiwas sa agos sa paligid, dahilan para makuryente siya.
Nagbibigay ito kay Shindan ng pagkakataong lumaban. Tinusok niya si Damon gamit ang kanyang espada at gumamit ng blast ng magic spell para sumabog siya mula sa loob. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Damon at handang ipagpatuloy ang laban. Nang makita ito ni Shindan, napagtanto niya na si Damon ay hindi isang karaniwang martial artist, na ginagawa siyang ilabas ang kanyang lakas. Nagbago siya pabalik sa kanyang orihinal na anyo at ginamit ang kanyang 4 na espada para salakayin si Damon. Hinaharangan ni Damon ang bawat pag-atake gamit ang kanyang nag-iisang braso at nabali ang lahat ng 4 na espada. Sa kasamaang palad, ginamit ni Shindan ang isang paa niya para ipako si Damon sa katawan na may putol na talim. Inamin ni Shindan na siya rin ay isang martial artist, at inamin ni Damon ang pagkatalo nang bumagsak siya sa lupa. Nakatingin pa rin si Ariel. Mas nagulat siya sa kalmadong nararamdaman niya matapos makitang nasugatan ng isa sa mga kasama niya, pero alam niyang pinagtaksilan niya muna si Guido, at ito ay parang natural ngayon. Alam niyang walang katulad si Guido sa sinabi niya noong pinalayas siya nito sa party. Kaya naman kinailangan niyang paalisin siya. Siya ay nasa kanyang paraan, kaya ang lahat ay makatwiran. Pinasasalamatan ni Shindan si Ariel para sa tulong sa laban, at nagpasya silang tumuloy sa kanilang paghahanap. Mukhang mas genuine siya kay Ariel bilang isang kasama kaysa kay Ariel kay Damon or Guido. Gumagamit siya ng ilang anyo ng isang kristal na hindi pinapagana ang pag-encrypt sa pasukan ng isa pang silid na humahanga kay Ariel dahil ang teknolohiya ay napakaluma. Binubuksan nila ang lahat ng mga pasukan patungo sa isang silid na may isang higanteng tubo na puno ng berdeng likido, at isang bagay na parang ugat sa loob nito. Sa ilalim ng tubo, mayroong isang malaking gintong lalagyan na binubuksan ni Shindan upang ipakita ang hanay ng 5 banal na espada, na ang ika-6 ay nawawala sa puwang nito. Ipinaliwanag ni Shindan kay Ariel na nalilito sa mga espada na mukhang Holy Demon Slayer. Ang Holy Demon Slayer ay ang isa na mayroon ang unang bayani, at ang iba ay mga replika lamang. Ang mga nakadisplay ay ipinagkaloob mismo ng makapangyarihan sa lahat, at hindi sila mga asasin ng demonyo. Sa halip, tinawag silang Sacred Avengers na iba't ibang orihinal. Ipinaliwanag pa ni Shindan na tulad ng mga replika ng espada ng unang bayani, ang kasalukuyang bayani ay replika lamang ng kaluluwa ng unang bayani. Sinabi niya kay Ariel na para mabawi si Ruby, dapat niyang gawin ang 2 bagay. Una, dapat niyang ibigay kay Ruby ang isa sa mga Sacred Avengers, dahil may kapangyarihan itong palakasin ang kanyang divine blessing, at ikalawa, dapat niyang alisin ang dahilan kung bakit siya magkaroon ng pagnanais na mamuhay ng normal, ang kanyang kapatid. Ibinigay ni Shindan kay Ariel ang isa sa mga espada, at nakikita na ni Ariel ang kanyang plano na magkakasama. Tumungo si Ruby at ang kanyang partido sa direksyon ni Shindan at Ariel. Bago sila pumasok sa isa sa mga pasukan, binibigay ni Ruby kay Guido ang Thunder Waker dahil ito ay palaging kanya. Sa sandaling dumaan sila sa isa sa mga pasukan, nakita nila si Shindan, na muling nagpapanggap na master ni Rita. Agad na pinuntahan siya ni Rita, dahilan para bumalik siya sa kanyang anyo. Si Guido ay sumali sa laban, at ang dalawa ay sumama kay Shindan. Nagpasya si Ariel na tulungan siya, kahit na gumamit siya ng mahika ng apoy upang sunugin sina Guido at Rita, na nagsasabi na dapat masawi si Guido doon. Gumagamit si Ruby ng sarili niyang mahika para protektahan sila. Hiniling niya kay Ariel na sumuko kung gusto niyang mapatawad, ngunit hindi niya gagawin iyon. Kung kailangan niyang pilitin itong makipagsapalaran muli sa kanya, gagawin niya ito. Magkaharap ang dalawa gamit ang kanilang magic skills na pare-pareho sa isa't isa, nakakatakot kay Godwin. Sinubukan niyang tumakas ngunit nahorang ng Spirit Drake ni Ariel, na mas natakot sa kanya na bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Tessa para iligtas siya at sinabihan siyang manatiling malapit sa kanila, at pumayag siya. Nakita ni Rhoda at Alberto na sugatan si Damon. Buhay pa siya, at humanga si Alberto na kaya niyang kumapit ng ganoon katagal. Binibigyan nila siya ng healing potion. Si Ruby ay patuloy na humarap kay Ariel, na nagbabalak na hawakan niya ang banal na espada. Gumamit si Ruby ng sarili niyang espada at mahika para tamaan si Ariel ng isang whirlwind spell, na nagpagulat sa kanilang lahat sa silid. Lahat sila ay nagsisikap na hindi matangay ng agos, at ang Drake ni Ariel ay nawala matapos matamaan ng mahika. Nang ito ay hamupor, nalaman ni Shindan at Ariel na ang kanilang mga espada ay nabali. Napagtanto ni Shindan na si Ruby ay higit na makapangyarihan kaysa sa unang bayani.
Biglang naramdaman ni Tessa na may nagmumula sa ibaba, at binalaan nila si Rita na umiwas. Kapag nabasag ang sahig, nagpakita si Rhoda sa kanyang dragon at gumamit ng mga banal na kadena kay Rita para igapos siya. Agad niyang pinuntahan si Ruby at sinubukang labanan ito. Tinanong siya ni Ruby kung bakit, at ipinaliwanag ni Rhoda na ito ay dahil kailangan niyang isakripisyo para umunlad ang mundo. Bilang bayani, dapat niyang gampanan ang kanyang tungkulin or masasawi para iligtas ang mundo. Hindi ito maintindihan ni Ruby. Gusto niyang mamuhay ng normal, ngunit iginiit ni Rhoda na isasakripisyo niya ang sarili. Ayaw isakripisyo ni Ruby ang sarili para sa mga taong hindi naman niya kilala, pero gaya ng sabi ni Rhoda, ito ang kagustuhan ng makapangyarihan. Sinubukan ni Rita na kumilos at palayain ang sarili, ngunit napatigil siya ng dragon ni Rhoda. Natutuwa si Shinda na makitang nabalisa si Guido sa pagtulong kay Rita or Ruby. Sinubukan ni Rhoda na kumbensihin si Ruby na kahit na sinubukan ni Guido na iligtas ang sinuman, hindi siya ang bayani, kaya hindi niya magagawa. Siya lang ang may kaya nito. Kumawag-kawag si Rita palabas mula sa ilalim ng paanan ng dragon at tumutol sa sinasabi. Tinanong siya ni Rhoda kung kailangan niya ng tulong mula sa bida. Tinanong siya ni Rhoda kung nakakalimutan na ba niya ang nangyari sa Lervier. Ang bayani ang nagligtas sa kanila, at itinanggi ito ni Rita. Hindi ito ang bayani, ang gabay, or ang crusader. Ang mga tao, sina Ruby, Guido, at Rhoda, ang tumulong. Ang kanyang mga tao ay higit pa sa kanilang mga pagpapala. Sila ay mga tao pa rin, kung saan ang mga pagpapala ay nagiging bahagi nito. Walang pakialam si Rhoda, at makikinig lamang siya sa sinasabi ng makapangyarihan sa lahat. Nangako si Rita na kung ang kalooban ng makapangyarihan sa lahat ay pasanin ang mga tao sa kapalaran ng mundo, pagkatapos ay patutunayan niyang mali siya. Nakapagtataka, sumasang-ayon si Shindan dito. Iniisip din niya na walang isip ang makapangyarihan sa pagpili lang ng random at pagbibigay sa kanila ng hero blessing. Habang nagsisimulang kumilos muli ang dragon, mabilis na tumakbo si Giden upang iligtas si Rita. Hiniwa niya ang ulo ng dragon at iniligtas si Rita, ngunit ginamit ni Ariel ang kanyang mahika para gumawa ng bakal na pader na naghihiwalay sa kanila mula sa iba. Gumagamit siya ng higanteng kubo upang ipadala sila sa ibabang palapag sa pamamagitan ng paghuhulog sa kanila sa hukay. Nagalit si Ruby at sinubukang sundan ang kanyang kapatid, inalis si Rhoda sa kanyang daan. Gayunpaman, hinarang siya ni Shindan at hinampad siya ng kanyang espada. Hinaharangan niya ang pag-atake, ngunit ang presyon ay labis na nabali ang kanyang espada. Hinawakan siya ni Shindan at bumaba sa ibabang palapag. Masaya si Ariel na makita ang kinalabasan ng labanan. Ito ay nagpaparamdam sa kanya na makapangyarihan. Nanalo siya laban kay Guido, at ibig sabihin mas magaling siya kay Guido. Lumingon siya at nakitang gulat na gulat pa rin sina Tessa at Godwin. Gumagamit siya ng tornado magic para pabagsakin si Tessa. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ni Ariel ang alinman sa mga ito, kaya ipinaliwanag niya. Si Ruby ay isang bayani at dapat na isang bayani. Iyon ang pinakamabuti para sa kanya. Ang magdadala sa kanya ng kagalakan ay ang pagiging nasa kanyang pinakamalakas. Walang pakialam si Tessa dito, at gusto niyang mamuhay si Ruby sa nakikita niyang angkop. Si Ruby ay isang batang babae lamang na gustong maranasan ang buhay. Bumangon siya, nagudyok na huwag hayaang kunin ng sino man ang kalooban ni Ruby mula sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay bumagsak siya sa sahig dahil sa kanyang mga pinsala. Pinoprotektahan siya ng gagamba, at sinubukan din ni Godwin na gumawa ng isang bagay dahil ayaw niya sa mga kontrabida na hindi alam na sila ay mga kontrabida. Hindi interesado si Ariel sa sasabihin ni Godwin. Ibinaba din niya ito at tinapakan ang gagamba. Nahuhulog pa rin si Guido at Rita sa hukay nang magpakita si Damon sa huling palapag, at nangakong ililigtas sila. Ginagamit niya ang kanyang Dragon Fist para ibalik sila sa pinanggalingan nila. Ikinagalit nito si Ariel, na sinusubukang tapusin si Guido na hindi nasasawi. Sinusugod ni Guido si Ariel, na naghagis ng Magic Charge Javelin sa kanya. Naiwasan ni Guido ang javelin, na nagpunta kay Rita, na gumagamit ng spell sa kanya upang harangan ang pag-atake. Gayunpaman, nataman siya nito, na nagiiwan sa kanya na sumisigaw sa matinding paghihirap. Si Ariel, nang makita si Guido na papalapit sa kanya, ay sinubukan din siyang sagorin, ngunit ang kanyang kamay ay nahuli sa ilang mga string mula sa maliit na gagamba.
Habang nag-aalala pa rin si Ariel tungkol dito, lumapit si Guido sa kanya, hiniwa ang kanyang mga kamay, at pinaghahampas siya, sa wakas ay tinapos siya. Sinubukan ni Ariel na umiyak para tulungan siya ni Shindan, ngunit wala si Shindan. Bago masawi si Ariel, tinanong niya kung bakit palaging si Guido ang nananalo kung mas makapangyarihan siya sa kanya. Siya ay isinilang upang pagsilbihan ang bayani ngunit masasawi ng ganito, pagkatapos ay tuluyan ng nasawi. Sa ilalim na palapag, si Ruby ay nakahandusay sa lupa. Nagtatanong siya kung bakit nangyayari ito kung ang gusto lang niya ay mamuhay ng matiwasay kasama ang kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ni Shindan na siya ay isang banta at dapat harapin. Naghahanda siyang hampasin siya, ngunit lumaban si Ruby. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang putol na espada kahit na si Shindan ang nangunguna. Hindi niya maintindihan kung bakit masama ang maghangad na maging normal na babae lang. Inulit ni Shindan ang nasabi na, ang isang bayani ay dapat na isang bayani. Naumay na si Ruby dito, at galit ito sa kanya kaya hinihingi niya si Guido pabalik. Nakikita ni Shindan ang galit sa kanyang mga mata at pinagtibay ang sarili. Hinaampod siya ni Ruby ng kanyang mga kamao ng napakalakas kaya napalipad siya. Mabilis siyang bumangon, at napilitan siyang kumuha ng sandata. Kinuha ni Ruby ang isa sa mga Sacred Avengers na nahulog mula sa mga kamay ni Shindan, na nagpasaya sa kanya. Nagpalitan sila ng matinding pag-atake, at alam ni Shindan na malapit na ang layunin. Sa kasamaang palad, hiniwa agad ni Ruby ang kanyang ulo, tinapos siya kaagad. Pagkatapos, tumayo si Ruby na may hawak na espada, na nakaukit pa rin sa mukha niya ang galit na tila nilalamon na siya. Sa sahig sa itaas, nagbigay si Guido ng isang healing potion kay Rhoda, at hindi maintindihan ni Godwin kung bakit. Ipinaliwanag ni Guido na siya ay isang kaibigan, kahit na siya ay naging kanilang kaaway sa huling minuto. Ayaw niyang madamay si Ruby sa pagpaslang sa isa niyang kasama. Umakyat si Ruby mula sa ibaba na hawak pa rin ang Sacred Avenger. Mukha siyang walang ekspresyon gaya ng dati. Natutuwa si Guido na makita siya, ngunit napansin niya ang pagbabago nito sa kilos at nag-alala. Tinitigan siya ni Ruby saglit bago sinubukang atakihin. Hinarang nito ang welga, iniligtas ang buhay ni Guido. Hiniling niya kay Ruby na huwag saktan si Guido dahil mahal na mahal siya nito at nawala ng malay. Nataranta si Godwin nang mapagtantong may ganang tumapos si Ruby na sa tingin niya ay hindi mangyayari. Tumayo si Guido at hiniling kay Rita at Godwin na tulungan si Tessa. Lumayo siya sa kanila para akayin si Ruby sa ibang direksyon. Sinusundan siya ni Ruby na may layuning tapusin siya. Kapag nagpalitan sila ng mga indayog, ang espada ni Guido, ang Thunder Waker, ay natabas ng husto na halos mabali. Ibinaba niya ito at sinubukang gamitin ang tansong espada. Nag-aalala si Godwin na ang sandata ay masyadong mahina, ngunit hindi nakinig si Guido. Ipinagpatuloy niya ito, at kapag lumapit si Ruby sa kanya, ginagamit niya ito sa paraang hinihiwa ito ng espada ni Ruby patayo mula sa hawakan. Hinawakan niya ang espada ni Ruby gamit ang dalawang talim at pinaalis niya ang pagkakahawak dito, dahilan para mabitawan niya ito. Matapos bitawan ang espada ay tila bumalik sa katinoan si Ruby. Siya ay nalulula sa pagkawala ng kanyang kontrol sa kanyang mga sentido, isang segundo ang nakalipas. Nang lumapit si Guido sa kanya, agad itong tumakbo papunta sa kanya at umiyak na konsensya sa kanyang ginawa. Dumating sina Alberto at Damon at nakita ang estado ni Rhoda, na nasa sahig ngunit buhay pa rin. Sinabi ni Rita kay Guido na nasa limitasyon na niya ang sugat ni Tessa at wala na siyang magagawa pa. Sumubok din si Ruby dito, ngunit pagdating niya roon, hindi niya may hahatid ang kanyang healing power. Hindi niya nauunawaan na dahil sa divine blessing ay lumaban siya, ngunit hindi ito gagana kapag kailangan niyang pagalingin ang kanyang kaibigan. Muli siyang nabalisa dahil naging malapit na sila ni Tessa at naging tunay na magkaibigan. Nakokonsensya si Ruby at umiiyak. Nag-aalok si Rhoda na tumulong at matagumpay na gumaling sa lahat ng sugat ni Tessa. Sinabi niya kay Ruby na hindi siya hihingi ng tawad dahil naniniwala siyang hindi siya nagkamali. Alam niyang kaya niyang maging bayani si Ruby nang mag-isa nang walang tulong ng sinuman, at nang umalis si Guido, pinatunayan niya ito. Sa kabila ng kaalaman niya tungkol sa bayani at kung gaano siya kalungkot, gusto niyang gampanan niya ang kanyang tungkulin anuman ang mangyari. Hindi kailanman hiniling ni Ruby na maging bayani, ngunit hahayaan lamang ni Rhoda na husgahan siya ng makapangyarihan dahil sa walang pakialam. Gayunpaman, dahil ipinagkanulo niya sila, hiniling niya na tapusin siya.
Bago pa man makapagsalita ang sinuman, mabilis na pumagitna si Alberto at hiniling sa kanila na muling pag-isipan ito. Katulad niya, kumikilos lang si Roda na may layuning iligtas ang mundo. Siya ay isang bayani para sa kanyang trabaho. Hinihiling niya sa kanila na iligtas ang kanyang buhay. Ito ay nakakaantig sa kanilang lahat. Nagising si Tessa at nagpahayag ng kagalakan, nang makitang maayos na si Ruby. Masaya rin si Ruby nang makitang nagising ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Ruby kay Roda na dahil nailigtas niya ang buhay ni Tessa, ililigtas niya siya ngunit hindi siya makikipagsapalaran sa kanya. Kahit kailan ay hindi niya inisip ang sarili bilang bayani. Anyways, kung may bida man, si Roda mismo. Sumabat si Guido, na nagsasabi na ang isang bayani ay hindi kailanman makadaraman ng kalungkutan at na ang isang tunay na bayani ay ang gumagawa ng mabuti sa kanilang sariling kalooban, na nagbibigay inspirasyon sa iba na sumali rin sa laban. Tinanong siya ni Roda kung maaari siyang maging isang gabay na tulad niya, at sinabi niyang kaya niya. Sumasang-ayon si Roda na ang pagiging isang gabay ay mukhang mas kasiya siya kaysa sa tapusin ang sariling mga kasama para sa kapakanan ng makapangyarihan. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta sina Ruby, Guido, Damon, at Tessa sa simbahan para magpaalam kay Ariel bago siya magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos ng serbisyo, humingi ng tawad si Ruby kay Guido para sa lahat ng nangyari, at comfort siya ni Guido. Sinabi sa kanila ni Damon na mananatili siya ng 3 araw sa Zultan, at papunta na siya upang magpatuloy sa pakikipagsapalaran. Nagpaalam sila, at darating ang isa pang araw. Sina Guido, Rita, Ruby, at Tessa ay bumalik sa tindahan, at ang buhay ay umuusad ng napakaganda. Gusto lang ni Ruby na maging malapit sa kanyang kapatid, ngunit ayaw ni Rita na maging masyadong malapit siya, at nagpapakita ito. Ang tanging hindi nahuhumaling kay Guido ay si Tessa, na may maliit na gagamba. Biglang may pumasok na babae sa shop at humingi ng tulong kay Ruby. Mayroong isang grupo ng mga ogre na sumugod sa isang nayon, at kinuha ang mga adventurer na ipinadala doon upang harapin sila. Tumingin si Ruby kay Guido para sa pagsang-ayon, at sinabi sa kanya ni Guido na magagawa niya ang anumang gusto niya. Hinawakan ni Ruby ang kanyang espada, sinasabi na ito ang gusto niya, tumulong minsan. Lumabas siya ng shop kasama ang babae. Nagkomento si Tessa na si Ruby ay isang bayani, at isa lang siyang bayani na gustong tumulong sa sarili niyang kagustuhan. Lumabas din si Tessa para sundan ang kaibigan niya sa adventure na ito. Habang naglalakad sila palayo, lumabas sa shop sina Guido at Rita. Sinabi ni Guido kay Ruby na gagawin niya ang anumang gusto niya pagbalik niya. Humingi si Ruby ng mainit diwata pares overload at second na nagpapahiwatig na siya pa rin ang parehong maliit na batang babae noong 5 taong gulang pa lang siya.